Hindi tao yan, parang paninda lang kung ituring, paismid na sabi ng isang tinig. Hay, nanay ang ganda naman pala ng manugang ninyo, sariwa pa. Sayang lang at nabubulok sa amoy ng sinigang dito sa lunggan nyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Berto, ang kinikilalang leader ng grupo. Ang mga mata niya, na parang sa isang ahas, ay gumapang mula ulo hanggang paa ni Isabel, isang tingin na walang kahiya-hiya, puno ng pagnanasa. Nagtawanan ang mga alipores niya, mga ungas na parang mga asong ulol na sumisipol ng mga bastos na salita patungo sa kanya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Isabel. Ang mga kamay niyang naghuhugas ng mga plato ay biglang natigilan, isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob niya, parang gustong durugin ang puso niya. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang kalmadong mukha. Kahit ramdam niya ang pagtibok ng mga ugat sa ilalim ng kanyang balat, huminga siya ng malalim. Pilit na sinusupil ang isang likas na ugali na matagal na niyang ibinaon sa limot. 2 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang serbisyo sa Light Reaction Regiment, ang pinakamatikas na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi na niya maaaring at hindi na dapat balikan pa ang buhay na yon. Ang lugar na ito ay hindi isang larangan ng digmaan. Ito ang munting paraiso na binuo mula sa pawis at pagod ng biyenan niyang si Nanay Elena, isang babaeng mas minahal pa niya kaysa sa isang tunay na ina. Manugang ko nga. Anong kailangan ninyo? Ang boses ni Nanay Elena ay tumaas, puno ng pag-ingat at babala. Nako, ang galing niyo palang mag-alaga ng manugang, Nay. Oh, Miss Ganda, baka gusto mong sumama sa amin minsan. Kape lang, kahit ano pang gusto mo, sagot ko, sabi ni Berto, sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Isabel na parabang isang mamahaling hiyas na kanyang tinatantya. Muling naghiyawan sa tawa ang mga kasama niya, lantarang naghahagis ng mga malaswang biro. Hindi umimik si Isabel. Tahimik niyang sinalinan ng mainit na sabaw ng sinigang ang 2 malaking mangkok puno, sagad hanggang sa labi. Ang bawat kilos niya ay tumpak at mabilis, ngunit sa likod nito ay isang di mapigilang aura ng panganib. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang katahimikan niya sa sandaling iyon ay hindi naiiba sa titig ng isang sundalo ng Light Reaction Regiment. Ang titig ng isang babaeng binansagang agila. Nang ilapag ni Isabel ang 2 mangkok ng sinigang sa kanilang mesa, sinadya ni Berto na iabot ang kamay, hinahaplos ang braso ng dalaga. Isang nakapandidiring pakiramdam ang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Isabel. Ngunit parang walang nangyari, marahan niyang binawi ang kanyang braso. Sino ba namang mag-aakala na sa ganitong klaseng sulok, may nakatagong perlas? Sayang ka, miss. Sa ganda mong yan, nagtitinda ka lang ng sinigang, muling nagpakawala ng isang maruming tawa si Berto. Hindi na siya pinansin ni Isabel at tumalikod na ito. Kailangan niyang matutong mamuhay bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang pakikipag-away at pagiging marahas ay hindi na bahagi ng kanyang buhay ngayon. Ngunit ang kabastusan ng mga ito ay hindi doon natapos. Matapos humigop ng ilang kutsarang sabaw, bigla nilang sinipa ang mesa at nagsimulang magsisigaw. Hoy, matanda! Ano bang klaseng sinigang to? Parang panis. Mas masahol pa sa kaning baboy. Namutla ang mukha ni Nanay Elena. Nako, mga Ginoo, ano po bang problema? Anong problema? Pangit ang lasa, kaya kami nagreklamo. Nasaan ang may-ari ng basurang ito? Lumabas ka, sigaw ni Berto. Isa sa mga kasama niya, isang lalaking maskulado, ay tumayo at nagmartsa patungo sa kinaroroonan ni Nanay Elena. Agad na humarang si Isabel sa harap ng kanyang biyenan. Ginoo, kung may problema po, maaari po ba nating pag-usapan ng mahinahon? Kung hindi po kayo nasiyahan sa pagkain. Hindi nasiyahan? Ang pagtapak pa lang namin sa bulok na karinderya nyo ay isang malaking problema na para sa amin. Biglang itinulak ng maskuladong lalaki si Nanay Elena. Sa edad na 65, nawala ng balanse ang matanda at bumagsak sa sementadong sahig. Sa manipis na duster na suot niya, pumutok ang balat sa kanyang tuhod. Mga patak ng sariwang dugo ang tumulo sa lumang baldosa at ang bawat patak nito ay parang lason na tumusok sa mga mata ni Isabel. Nanay, sigaw ni Isabel, dali-daling lumapit sa kanyang biyenan. Nakita niya ang punit na duster at ang dugong umaagos sa tuhod ng matanda. Isang nakapapasong galit ang biglang sumiklab sa kanyang kalooban. Ang mabangis na hayop na matagal na niyang pilit na pinapakalma ay sa wakas nagising na.
Ang kanyang mga mata ay biglang nagliyab na parang apoy ang maskara ng isang ordinaryong manugang ay tuluyan ng nalaglag inilalantad ang malamig at walang awang titig ng agila ng nakaraan. Ano ba yan, Lola? Konting tulak lang, bagsak ka na. Matanda ka na, dapat mag-ingat ka, pang-aasar ng lalaki, itinaas ang kanyang paa, akmang sisipain muli si Nanay Elena. Sa isang iglap, ang kamay ni Isabel ay kumilos ng mas mabilis pa sa kidlat. Sinunggaban niya ang bukong-bukong ng lalaki, at sa isang malakas na hila itinaas niya ito sa ere. Nawalan ng balanse ang dambuhalang lalaki, bumagsak sa sahig sa isang kakaibang anggulo, at isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw. Ah! Isang malutong na tunog ng nabaling buto ang narinig nang madislocate ang kanyang balikat. Ang iba pang mga lalaki ay natigilan, nakatingin kay Isabel na may halong pagkamangha at takot. Ang titig niya ay hindi na titig ng isang ordinaryong tao. Ito ay ang titig ng kamatayan puno ng uhaw sa paghihiganti. Sa susunod na linggo maghanda kayo ng 10,000. Kung hindi itong karinderya ninyo, magiging abo na lang, naiintindihan nyo, nanginginig na sabi ni Berto, ang takot ay hindi na maitago sa kanyang boses. Sa kanyang kaibuturan, alam niyang nakabangga sila ng isang taong hindi nila dapat kinalaban. Hindi sumagot si Isabel. Tahimik niyang itinayo ang kanyang biyenan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dugong patuloy na umaagos mula sa tuhod nito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig isang panginginig na dulot ng sukdulang galit. Ang mga sigasiga na tinablan ng nakamamatay na aura ni Isabel ay dali-daling tumakas. Nang sila'y makaalis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa karinderya. Si Nanay Elena, takot na takot, ay tumingin sa kanyang manugang. Ang mukha ni Isabel ay kalmado pa rin ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Naramdaman ni Nanay Elena na ang kanyang manugang ay nakagawa na ng isang mabigat na desisyon. Nang gabing iyon, mas maagang nagsara ang karinderya. Maingat na ginamot ni Isabel ang sugat ng kanyang biyenan. Isabel, anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nanay Elena. Opo, Nay, ayos lang po ako. Ako na po ang bahala sa kanila. Ang boses ni Isabel ay napakakalmado ang parehong malambing na boses ng kanyang manugang. Ngunit ang determinasyon sa likod nito ay nagdulot ng kaba kay Nanay Elena. Paano mo sila haharapin ng mag-isa? Dapat itawag natin sa pulis? Hindi na po kailangan ng pulis, Nay. Hindi po nila ito mauunawaan, mariing sabi ni Isabel. Ayaw niyang malaman ng buong mundo ang kanyang paghihiganti. Kailangan niya itong gawin sa sarili niyang mga kamay. Sigurado siyang susuhulan lamang ng mga gagong iyon ang pulis at babalik para maningil. Bumagsak na ang gabi at ang palengke ng Divisoria ay naging tahimik. Ang mga ilaw mula sa mga karatula ay kumikislap ng mahina. Ang mga eskinita ay walang katao-tao, tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Hindi makatulog si Isabel. Tumingin siya sa kadiliman sa labas ng bintana at tahimik na nagbihis. Isang itim na sando na hapit sa katawan, itim na pantalon, at ang pamilyar niyang combat boots. Ang bawat kilos niya ay parang tubig na umaagos walang kahit anong ingay. Sa kama, ang mahimbing na paghinga ng kanyang asawang si Marco ay maririnig pa rin. Wala siyang kamalay-malay sa mga nangyari ngayong araw. Sa kamay ni Isabel ay isang maliit na pouch. Sa loob nito ay ilang kagamitan mga simbolo ng kanyang dating buhay. Lahat ng kasanayang hinasa sa Light Reaction Regiment ay muling nabuhay sa kanyang isipan, lihim na paglusob, perpektong pagpapatahimik at pag-aalis ng lahat ng bakas. Lahat ng iyon ay naging isang likas na ugali na nakaukit na sa kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay tumibok ng may malamig na determinasyon. Hindi na siya si Isabel ang ordinaryong manugang. Ngayong gabi siya ang agila ang siyang pupunas sa mga luha ng kanyang ina at sisingilin ang utang na kahihiyan na kanilang ipinaranas. Hindi pa alam ng mga sigasiga kung sino ang kanilang ginalit. Isang pagkakamali at ang pagkakamaling iyon ang magdadala sa kanila sa kanilang perdisyon. Si Isabel ay naging kaisa ng kadiliman, parang isang anino na walang ingay ang bawat hakbang. Ang kanyang mga paa ay hindi nag-iwan ng anumang bakas sa mamasamasang kalsada. Ang mga makikipot at madidilim na eskinita ng Divisoria para sa kanya ay isang pamilyar na lugar ng pangangaso. Ang mga alaala ng magdamag na pagsasanay, ang mga misyon ng malalimang paglusob sa teritoryo ng kalaban noong nasa Dars pa siya ay muling bumalik. Ang puso niya ay kalmado, ngunit ang dugo sa kanyang mga ugat ay kumukulo. Ang kanyang target ay malinaw.
Ang maskuladong lalaki na nagtulak sa kanyang ina at ang humamak sa kanya kaninang umaga. Ang ginawa nito ay hindi lamang simpleng karahasan. Para kay Isabel ito ay isang insulto na lumampas sa hangganan, isang kasalanang walang kapatawaran. Batay sa mga pira-pirasong usapan na kanyang narinig, sa paraan ng kanilang paglakad at sa kanilang mga tingin kanina, nahulaan niyang ang kanilang pugad ay malapit lamang. Iniwan ni Isabel ang mga eskinita ng palengke at lumiko sa isang kalsada sa likod ng abalang distrito, isang lugar na pinaghalong amoy ng sigarilyo at matapang na alak na nagmumula sa mga luma at sira-sirang gusali. Doon may isang pamilyar na itim na van na nakaparada. Ang sasakyang ginamit nila kanina. Walang tao sa loob. Mahihinang ilaw at ingay ang nagmumula sa bintana ng ikatlong palapag ng isang gusali, ang opisina ng Grupo Ahas. Naalala niya ang tatoo sa pulsuhan ng lider nila kaninang umaga. Umikot si Isabel sa gusali, sinasaulo ang topografiya. Ang lokasyon ng mga fire exit, kung mayroon o walang mga CCTV camera, ang mga bintanang posibleng pasukin mula sa labas. Lahat ay maingat niyang sinuri. Ito ang ugaling hinubog sa Light Reaction Regiment. Ang bintana sa ikatlong palapag ay may mga rehas na bakal at ang pangunahing pasukan ay mahigpit na nakasara. Ngunit sa mata ni Isabel, ang daan papasok ay malinaw na. Sa likod ng gusali kung saan nagkalat ang mga lumang tubo ng tubig at mga aircon, ngunit doon may paraan. Umakyat siya sa mga tubo ng may kasanayan, parang isang gagamba. Ang kanyang mga kamay, na may suot na manipis na guwantes, ay mahigpit na kumapit sa malamig na bakal. Ang kanyang mga paa, na nakasuot ng boots, ay eksaktong tumutuntong sa maliliit na siwang sa pader. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak, walang ingay. Nang makarating siya sa ilalim mismo ng bintana sa ikatlong palapag, pinigil ni Isabel ang kanyang hininga, pinakikinggan ang mga tunog sa loob. Mga tawa at bastos na usapan, mga mura mula sa mga lasing na lalaki ang umaalingaw-ngaw. Ang tapang ng matandang yun kanina, no? Pero yung manugang niya, shit, ang sarap. Kailangan matikman yun, pere. Iyon ang boses ng maskuladong lalaki na nagtulak sa kanyang ina. Inulit niya ang mga mapanirang salitang sinabi nito sa kanya. Naging mas malamig ang titig ni Isabel, ang galit ay muling parang gustong pumunit sa kanyang puso. Ngunit naggalit siya ng ngipin at nagtimpi. Ang paghihiganti ay hindi dapat gawin ng padalos-dalos. Ang bintana ay nakakandado, ngunit ipinasok niya ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas at gumawa ng maliit na siwang. Ang mga maliliit na kagamitan na ibinigay sa kanya mula sa unit, isang versatile lockpick, at isang piraso ng matibay na alambre ay sumasayaw sa kanyang mga kamay. Click! Isang mahinang tunog ang narinig, nabuksan na ang kandado. Maingat niyang itinulak ang rehas at lumusot papasok sa bintana. Ang kanyang paglapag ay perpekto, walang alikabok na umangat, walang ingay na nalikha. Ang opisina ay puno ng amoy ng alak at sigarilyo. Sa mesa, nagkalat ang mga bote ng alak at tirang pulutan. 4 na lasing na lalaki ang naglalaro ng baraha. Ang maskuladong lalaki na nagtulak sa kanyang ina ay nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan at palihim na gumalaw si Isabel. Ang teknik ng pagtatago sa dilim na sinanay sa KRI ay nakaukit na sa kanyang katawan. Gumalaw siya na parang isang anino sa tabi ng pader, ganap na wala sa kanilang paningin, papalapit sa likod ng lalaking pinakamalapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, bumanat si Isabel ng isang tumpak na suntok sa batok nito. Blag! Isang mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang lalaki ay hindi man lang nakadaing, bumagsak agad ang mukha sa mesa. Nagulat ang 3 pang natira at lumingon, ngunit huli na ang lahat. Umikot si Isabel at sinugod ang pangalawang lalaki. Ang kanyang kilos ay mabilis at maliksi, ngunit nakamamatay. Binali niya ang braso nito, at ang tunog ng nabaling buto ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Ang sigaw ng lalaki ay naputol. Namilipit siya sa sahig habang hawak ang kanyang braso. Ngayon, ang natitira na lang ay si Berto at ang maskuladong lalaki. Akmang bubunutin ni Berto ang patalim na nakatago sa ilalim ng mesa, ngunit si Isabel ay nasa harapan na niya. Ang sipa niya ay kasing bilis ng kidlat, tumama ng malakas sa kanyang pulsuhan. Klang! Ang tunog ng nahulog na patalim ay nakabibingi. Umungol sa sakit si Berto, hawak ang kanyang pulsuhan. Sa wakas, ang maskuladong lalaki ay tumingin kay Isabel na may matinding takot. Pasuray-suray siyang tumayo. "Sino ka?" nauutal niyang tanong dahil sa takot.
Hindi nagsalita si Isabel, tinitigan lamang siya ng malamig. At walang anumang pag-aatubili, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok sa sikmura nito. Bog! Isang malakas na kalabog ang narinig. Bumagsak ang lalaki, ngunit hindi pa tapos si Isabel. Binali niya ang braso ng lalaking nakahandusay sa sahig, pinanood siyang mamilipit sa sakit katulad ng dugong umagos sa tuhod ng kanyang ina kanina ngayon, dugo na rin ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang katawan. Pinabagsak ni Isabel ang 4 na siga-siga. Lahat sila ay umuungol at gumugulong sa sahig. Kinuha niya ang kanilang mga wallet, cellphone, at ilang mga business card. Mabilis niyang tiningnan ang mga contact at mensahe sa cellphone. Boss Berto, Collection, Protection. Ang mga pangalan at numero ng iba pang miyembro ng sindikato ay nakuha na niya. Ito ay simula pa lamang. Nawala siya sa kadiliman sa pamamagitan ng bintana, walang iniwang anumang ebidensya. Pagkaalis niya, ang natira na lang sa opisina ay ang amoy ng dugo at ang mga daing ng sakit. Maya-maya pa, nagkamalay si Berto. Nakita niya ang kanyang mga tauhan na may mga bali-baling buto. Nanginginig siya sa takot. Hindi siya makapaniwala na isang ordinaryong manugang na nagtitinda ng sinigang ang tumalo sa kanila. Sa isip niya, iisa lang ang tanong. Sino-sino ba talaga ang nakalaban namin? Kinabukasan, ang karinderya ni Nanay Elena sa Divisoria ay abala pa rin gaya ng dati. Ang amoy ng mainit na sinigang ay kumakalat sa buong eskinita, kasabay ng masayang tawanan at kwentuhan ng mga tindera, lumilikha ng isang maingay ngunit masiglang kapaligiran. Si Isabel, gaya ng dati, ay nakasuot ng apron at abala sa pagsisilbi sa mga customer. Sa kanyang mukha, walang bahid ng mga nangyari kagabi. Ang kanyang makinis na balat, ang kanyang mga mata na may bahid ng lungkot, at ang munting ngiti sa kanyang labi lahat ay perpekto para sa papel ng isang manugang na nagtitinda sa karinderya. Ang kanyang biyenan, si Nanay Elena, ay maingat na naglalakad, ang sugat sa tuhod ay masakit pa rin. Nay, ako na po riyan. Magpahinga na po kayo, sabi ni Isabel habang natural na inaagaw ang mabigat na kaldero ng sabaw mula sa kamay ng matanda. Ang kanyang kilos ay magaan, ngunit ang tingin niya sa tuhod ng ina ay may bakas pa rin ng galit mula kahapon. Nako, anak, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Dahil sa ginawa mo sa kanila kahapon, ang sarap ng tulog ko, pilit nang umiti si Nanay Elena para hindi mag-alala ang kanyang manugang. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon pa ring kaba. Ang titig ni Isabel kagabi at ang paraan ng pagpapabagsak niya sa mga siga-siga sa isang iglap ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Natatakot siyang masira ang tahimik na buhay ng kanyang manugang. Hindi nagsalita si Isabel. Tahimik lang siyang naghugas ng plato, naghatid ng pagkain, at kumuha ng order. Ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagmamasid sa loob at labas ng karinderya. Isang itim na van ang parehong van kahapon ang nakaparada sa bukana ng palengke. At ramdam niya ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa loob nito. Ang grupo ahas ay nagsimula ng kumilos. Ang kanyang walang bakas na pag-atake kagabi ay tiyak na nagdulot sa kanila ng kalituhan, ngunit kasabay nito, nagtanim din ito ng isang hindi nakikitang takot. Bandang 11:00 ng umaga, tulad ng inaasahan, dumating si Berto kasama ang 2 pang tauhan. Ang maskuladong lalaki na nabalian ng braso ay wala, pinalitan na ng iba. Ang mukha ni Berto ay maputla, ang kanyang mga mata ay wala na ang kayabangan ng kahapon, napalitan ito ng malalim na pag-aalala. Magandang araw po, nanay. Masarap po kasi ang sinigang niyo kaya kami bumalik, pilit nang umiti si Berto, ang boses niya ay halatang tensyonado. Magandang araw din, sagot ni Nanay Elena, hindi maitago ang pagkairita. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Isabel. Matapos umorder, hindi sila gaanong kumain, abala lamang sa pagmamasid sa paligid. Ang pagdududa at takot sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan kagabi ay unti-unting kumakain sa kanila. Nagkunwari si Isabel na naghuhugas ng plato, pinakikinggan ang kanilang usapan. Saan ba nagpunta yung mga yon? Sabi ni boss, wala raw mahanap na bakas, bulong ng bagong kasama. Tumahimik ka nga. Ako na ang bahala. May mali sa lugar na to, yung manugang na yun kahina-hinala siya. Ang boses ni Berto ay puno ng matalas na hinala, muli, ang kanyang mga mata ay napunta kay Isabel. Naramdaman ni Isabel ang titig na iyon, ngunit kumilos siya ng natural na parang walang nangyayari. Lumipas ang tanghalian, humina na ang mga customer, at sa wakas ay inilabas ni Berto ang kanyang tunay na kulay. Tumayo siya at lumapit sa counter.
Nanay, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Saglit na natakot si Nanay Elena, ngunit hindi niya magawang tumanggi. Ano yon? Tungkol po ito sa negosyo dito sa lugar. Alam niyo naman siguro na hindi maganda ang sitwasyon sa palengke ngayon. Pero kaya naming protektahan ang mga negosyante dito. Siyempre, may kaunting bayad. Ngumiti si Berto ng isang peking ngiti. Tumigil sa paghuhugas si Isabel, lumingon, at isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa wakas, lumabas din ang buntot ng ahas. Proteksyon. Proteksyon para saan? Naguguluhang tanong ni Nanay Elena. Sa mga gulo-gulo sa mga saksakan. Magulo na ang panahon ngayon, Nay. Mahirap kung mag-isa lang kayo. Ang mga salita ni Berto ay puno ng lantad na pananakot. Nanigas ang mukha ni Nanay Elena. Hindi namin kailangan ng proteksyon. Maayos naman kami noon pa, pilit niyang tinanggihan ng mahinahon. Sumimangot si Berto. Nanay, hindi ito isang alok. Isa itong abiso. Sa susunod na linggo, maghanda kayo ng 10,000. Kung hindi, huwag ninyong masisisi kung madurog ang karinderya na to. Sa pagkakataong ito, sa halip na direktang gumamit ng dahas, nag-iwan siya ng isang malamig na pagbabanta. Pilit niyang tinago ang takot na dumaan sa kanyang mga mata nang magtama ang tingin nila ni Isabel. Hindi nila alam na si Isabel ang lumusob sa kanilang pugad kagabi, ngunit nakakaramdam sila ng isang hindi maipaliwanag na panganib mula sa kanya. At ikaw, Miss, tumingin si Berto ng diretsyo kay Isabel, huwag kang makialam dito. Manahimik ka na lang. Kung hindi lang yang matandang yan ang masasaktan. Nag-iwan sila ng babala at umalis. Nang sila'y makaalis, isang mabigat na katahimikan ang naiwan sa karinderya. Muling tiningnan ni Isabel ang sugatang tuhod ng kanyang biyenan. Tumigil na ang pagdurugo, ngunit tiyak na mag-iwan ito ng peklat. Ang karahasan at kahihiyan na ipinarana sa kanyang ina ang mababang tingin at pagbabanta sa kanya. Ang puso ni Isabel ay napuno ng isang malamig na galit. Isang pagkakamali. Naalala niya ang mga impormasyong nakuha niya mula sa kanilang pugad kagabi. Ang Grupo Ahas ay may planong sakupin ang buong Divisoria. Hindi sila mga ordinaryong siga-siga lang. May kutob siyang may mas malaking puwersa sa likod nila. Ngunit hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ginalaw nila ang kanyang ina at hinamak siya. Nagpasya si Isabel. Dahil nagsimula na silang maghinala sa kanya, hindi na sapat ang direktang paghihiganti. Kailangan niyang sirain sila mula sa loob, hayaan silang wasakin ang kanilang mga sarili. Ang kanyang paghihiganti ngayon ay lumagpas na sa simpleng pagtutuos ng lakas, naging isang psychological warfare. Binalak niyang pumasok sa kanilang hanay, maghasik ng binhi ng pagdududa at takot. At sa gitna ng kaguluhan, sila mismo ang babagsak. Nang gabing iyon, muling naging kaisa ng kadiliman si Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi para maghasik ng lagim, kundi para hanapin ang pugad ng isa pang puwersa na labas sa teritoryo ng Grupo Ahas sa Divisoria. Matapos ang kanyang pag-atake, tiyak na may lamat na sa loob ng Grupo Ahas. Oras na para palalimin ang kanilang sugat at bigyan sila ng ibang kalaban. Ang paghihiganti ni Isabel ay papasok na sa isang bagong yugto. Ang dilim ng paghihiganti, pinagtagpi ng dugo, takot, at matatalinong pakana ay nagsisimula ng bumalot sa palengke. Ang mga hakbang ni Isabel ay matatag sa gitna ng kadiliman, papalayo sa teritoryo ng Grupo Ahas. Patungo siya sa lugar ng Grupo Buaya, isa pang sindikato sa Divisoria. Ang tsismis tungkol sa plano ng Grupo Ahas na angkinin ang buong palengke ay tiyak na nakarating na sa Grupo Buaya. Nagpasya si Isabel na gamitin ang kanilang kaba at kasakiman. Ang pagdududa at karahasan na dulot ng kompetisyon ang magiging perpektong kasangkapan para sa kanyang paghihiganti. Ang pugad ng Grupo Buaya ay mas malaki at mas maayos kaysa sa Grupo Ahas. Mukha itong isang lumang bodega na inayos, ngunit may mga bantay sa mismong pasukan. Umikot si Isabel sa gusali, sinasaulo ang ruta ng patrol ng mga bantay at ang lokasyon ng mga ICE. Ang mga pagsasanay sa information gathering sa RAIR ay nagagamit na niya. Lahat ng nakikita niya ay nagiging data sa kanyang isipan. Kinakalkula ang cycle ng patrol, pinili ni Isabel ang perpektong tiyempo para umakyat sa pader na parang isang anino. Ang kanyang mga kamay ay eksaktong kumapit sa mga siwang ng malamig na pader, ang kanyang mga paa ay hindi pinalampas ang anumang nakausli. Umakyat siya sa bubong ng walang ingay at sa pamamagitan ng isang ventilation duct,
sinilip ang sitwasyon sa loob. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ilang miyembro ang nag-inuman at sa isang sulok, 5 o 6 na katao ang naglalaro ng tong-its. Wala doon ang kanilang leader. Saglit na nag-alinlangan si Isabel, ayaw niyang makipagharap ng direkta. Ang layunin niya ay udyukan ang grupo buwaya na atakihin ang grupo ahas, hindi para gumawa ng bagong kaaway. Isang matalas na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang maliliit na gamit mula sa kanyang pouch, isang espesyal na mini periscope, isang tweezer, at isang maliit na bote ng likido. Ipinasok niya ang kamay sa siwang ng ventilation duct para matukoy ang istruktura sa loob. Pagkatapos, maingat niyang inihulog ang isang butons na palihim niyang kinuha mula sa damit ng isang miyembro ng grupo ahas, kasama ang ilang business card nila na nakuha niya kagabi, sa mesa ng mga naglalaro. Mukhang aksidenteng nahulog lamang. Sunod, inihagis niya ang cellphone ng isang miyembro ng grupo ahas na pinabagsak niya kagabi sa basurahan malapit sa mesa. Basag ang screen ngunit ang huling tawag ay nakapangalan pa rin kay Boss Berto. Sa huli, muli niyang sinulyapan ang loob ng gusali, tinitingnan ang galaw ng mga miyembro ng grupo buwaya. Matapos makumpirmang lasing na sila at wala ng gaanong pag-ingat, tahimik siyang bumaba mula sa bubong at nawala sa kadiliman. Hindi nagtagal pagkaalis niya, isang miyembro ng grupo buwaya na naglalaro ay lumapit sa basurahan para manigarilyo. Aksidente niyang natuklasan ang basag na cellphone. Uy, kaninong cellphone to? Basag na. Ang sinabi niya ay nakakuha ng atensyon ng iba. Noon, may isang nakapansin ng kumikinang sa mesa. Teka, hindi ba't buttons yan? Mukhang galing sa Amerikana. Dinampot ng isa ang buttons. Sa itim na buttons, mayroong disenyong ahas na nakaukit, at sa tabi nito, ang mga business card ng grupo ahas. Nanigas ang kanilang mga mukha. Teka, gamit to ng mga taga-grupo ahas ah. Bakit nandito to? Huwag mong sabihing nakapasok sila hanggang dito sa pugad natin. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong kaba at galit. Narinig na nila ang chismis tungkol sa isang misteryosong pag-atake sa opisina ng grupo ahas kagabi. Para sa kanila, iyon ay gawa ng kung sino man at itinuring nila itong internal na problema ng grupo ahas. Ngunit ngayon, ang mga ebidensyang ito ay nagbago ng lahat. Mga pangna. Ang lakas ng loob ng mga asong yon na galawin tayo. Kahapon pa sila paikot-ikot sa teritoryo natin, ngayon naman, dito na mismo sa loob ng bahay natin. Kasabay ng mga galit na mura, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil wala ang kanilang leader, ang mga miyembro ay nagsimulang maging agresibo. Itinuring nila itong isang provokasyon mula sa grupo ahas at handa na silang sumugod anumang oras. Ang matalinong patibong ni Isabel ay gumana ng perpekto. Kinabukasan, isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa Divisoria. Ang dating ingay ay nabawasan at mga nakakatakot na chismis ang kumalat sa mga tindera. Sabi-sabi, isang misteryosong engkwentro ang nangyari kagabi sa pagitan ng dalawang sindikato sa isang eskinita sa likod ng palengke. Si Isabel ay tahimik na nagbabalot ng lumpia sa karinderya. Ang kanyang biyenan, si Nanay Elena, ay mukhang puyat, maitim ang ilalim ng mga mata, ngunit pilit niyang hindi ito ipinapahalata. Nay, magpahinga na po kayo ngayon. Ako na po ang bahala sa lahat. Ayos lang, Isabel, anak. Pero kinakabahan ako. Kakaiba ang kilos ng mga lalaki kahapon. Naramdaman na ni Nanay Elena ang kakaibang aura sa palengke. Noon, bumukas ang pinto at pumasok si Berto, madilim ang mukha. Isang tauhan lang ang kasama niya. Ang mukha niya ay mas maputla kaysa kahapon, at bukod sa pag-aalala, mayroon ding galit na hindi malaman ang dahilan. Magandang araw, Nay. Ang boses ni Berto ay mas mababa at mas magaspang. Magandang araw, tensyonadong sagot ni Nanay Elena. Mula sa counter, tahimik silang pinagmamasdan ni Isabel. Hindi umorder si Berto, dumiretso agad sa punto. Nay, may alam ba kayo sa nangyari sa mga tauhan ko kahapon? Naguluhan si Nanay Elena. Anong sinasabi mo? Wala kaming alam. Walang alam? Kagabi, nawala ang mga tauhan ko. May ilan pang natagpo ang halos patay na sa kalsada, pero ang lugar puno ng bakas ng mga taga-grupo buwaya. Naging mas matigas ang boses ni Berto, malakas niyang ibinagsak ang kamao sa mesa. Malinaw na ang grupo buwaya ang gumawa nito. At nangyari ito pagkatapos naming pumunta sa karinderyan nyo. Tiningnan ni Isabel si Berto nang walang pagbabago sa ekspresyon.
Naghihinala siya sa kanya, ngunit kasabay nito, ibinubunton niya ang galit sa grupo buwaya. Ang plano ni Isabel ay tumatakbo ng maayos. Nagsisimula na silang maniwala na ang nangyari ay hindi gawa ng tagaloob, kundi ng isang puwersa sa labas. Wala talaga kaming alam. Pagkasara namin ng karinderya, umuwi na kami para matulog, takot na sabi ni Nanay Elena. Tinitigan ni Berto si Nanay Elena, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Isabel. Ikaw, miss, nasaan ka kagabi? Isang malamig na kislap ang dumaan sa mata ni Isabel. Natulog po ako sa tabi ng biyenan ko. Bakit po? Ang boses niya ay sobrang kalmado na naging walang saysay ang kanilang hinala. Tiningnan niya sila ng diretsyo sa mata. Sa harap ng kanyang hindi natitinag na titig, nakaramdam si Berto ng isang hindi nakikitang pressure. Hindi na siya nakapagtanong pa. Ang kanilang hinala ay nakatuon kay Isabel, ngunit walang malinaw na ebidensya, at ang mga bakas ng grupo buwaya ay napakalinaw. Galit siyang umalis ng karinderya. Ngayon, maghahanda na sila para gumanti sa grupo buwaya. Pinanood ni Isabel ang kanilang pag-alis, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Digmaan ng mga sindikato. Ang basahan sa kanyang kamay ay tahimik pa rin, ngunit ang puso niya ay malakas na tumitibok sa kagalakan ng tabumpay. Grupo Ahas at Grupo Buwaya ang dalawang organisasyong iyon ay maglalapaan dahil sa kanyang paghihiganti. Ang gabi sa Divisoria ay malapit ng mabahira ng dugo at ang dugong iyon ang magiging pundasyon para makumpleto ang kanyang paghihiganti. Lumubog na ang araw at ang mga ilaw sa palengke ay unti-unting namatay. Binalot na rin ang dilim ang karinderya ni Nanay Elena. Tulog na ang kanyang biyenan habang nag-aalala naman si Isabel. Tahimik niyang pinagmasdan ang natutulog na mukha ng kanyang ina, ang sugat sa tuhod nito ay kumikirot pa rin sa kanyang puso, at ang mga masasakit na salita ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Ang paghihiganti ngayon ay naging isang obsesyon, higit pa sa simpleng galit. Tahimik na nagbihis si Isabel, isang itim na damit na magaan at madaling ikilos. Ang kanyang katawan ay ganap na nakatago sa dilim. Inilabas niya ang mga impormasyong nakuha mula sa opisina ng Grupo Ahas para muling suriin. Mga text message sa telepono ni Berto, contact list ng iba pang miyembro, at ilang mga pahiwatig na maaaring magturo sa kanilang mga galaw. Ang kanyang isip ay masusing kinakalkula ang susunod na hakbang. Ang unang target ay isang mataas na opisyal ng Grupo Ahas. Isa siyang mahalagang tao sa organisasyon, ang nangungolekta ng protection money mula sa mga tindera. Ang pag-alis sa kanya ay hindi lamang magdaragdag ng kaguluhan sa loob ng Grupo Ahas, kundi magpapatibay din sa hinala na ito ay gawa ng Grupo Buwaya. Pamilyar na iniwan ni Isabel ang mga eskinita ng palengke, patungo sa likod ng abalang distrito. Pagkatapos niyang puntahan ang pugad ng Grupo Buwaya kagabi, ginugol niya ang buong araw sa pagmamasid sa galaw ng parehong sindikato sa paligid ng palengke. Nakuha niya ang impormasyon na ang opisyal na ito ng Grupo Ahas ay madalas na naglalagi sa mga bar hanggang hating gabi bago umuwi sa kanyang apartment. Ang daan niya pauwi ay isang perpektong lugar para sa pangangaso ni Isabel. Nagtago sa isang eskinita malapit sa apartment, naghintay si Isabel hanggang sa wala ng tao. Alauna ng madaling araw, isang lasing na lalaki ang pasuray-suray na pumasok sa eskinita. Iyon ang target niya. May kausap siya sa telepono. Opo, Boss Berto. Lasing na rin po ako. Ano po? Yung mga taga-buwaya. Mga gago sila. Narinig ko pinasok daw nila yung opisina natin at binugbog yung mga kapatid natin. Hindi ko sila palalampasin, boss. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Ang kanyang plano ay naging matagumpay. Ang Grupo Ahas ay naghihinala na sa Grupo Buwaya, at ang Grupo Buwaya ay tiyak na nag-init na ang ulo dahil sa pagpasok ng Grupo Ahas sa kanilang teritoryo. Nang dumaan ang opisyal sa madilim na eskinita, si Isabel, na parang isang anino, ay dumula sa likuran niya. Ang kanyang galaw ay napakabilis na halos hindi masundan ng mata. Naramdaman ng lalaki na may mali, ngunit huli na. Ang kamay ni Isabel ay nagpakawala ng malakas na suntok sa kanyang bato. Blag! Isang mahinang kalabog ang narinig. Nabitawan ng lalaki ang telepono at bumagsak. Hindi man lang siya nakadaing, nawalan na agad ng malay. Hinila siya ni Isabel sa mas malalim na bahagi ng eskinita. Ang kanyang mga mata ay walang pag-aalinlangan. Ang mga teknik sa interogasyon at pagpapatahimik na natutunan sa dair ay nakaukit na sa kanyang pagkatao.
Kinuha niya ang kanyang telepono, mabilis na tiningnan ang impormasyon, organizational chart, contact list ng mga pangunahing tauhan, at mga pahiwatig sa mga iligal na gawain ng Grupo Ahas. Matapos makuha ang lahat ng kailangan, tahimik niyang binaklas ang telepono at itinapon sa kanal. At ngayon, oras na para mag-iwan ng bakas ng Grupo Buaya. Inilabas ni Isabel ang isang maliit na patalim. Kinuha niya ang wallet sa bulsa ng lalaki, business card, at isang tumpok ng pera. Kumuha siya ng isang business card, sinadyang gilitan ng ilang beses gamit ang patalim, at itinapon sa sahig kasama ang ilang upos ng sigarilyo ng mga miyembro ng Grupo Buaya na inihanda na niya. Mukhang bakas ng isang nagmamadaling pagtakas. Ang mga upos na ito ay palihim niyang kinuha matapos malaman ang ruta ng mga miyembro ng Grupo Buaya. Sinaksak niya ang mga hindi nakamamatay na bahagi ng katawan ng lalaki, sapat lamang para magdulot ng matinding takot. Ang kaalaman sa human anatomy na natutunan sa Dair ay isang perpektong kasangkapan para sa kanya. Namilipit sa matinding sakit ang lalaki, ngunit malabo na ang kanyang kamalayan. Inilagay ni Isabel ang kanyang malamig na kamay sa leeg nito para suriin ang pulso. Sapat lang para hindi mamatay, ngunit ang sakit ay sapat na para hindi na niya kailanman magalaw pa ang kanyang ina. Matapos burahin ang lahat ng bakas, muling nawala si Isabel sa kadiliman. Ang kanyang paghihiganti ngayon ay lumampas na sa simpleng pag-aalis, lumawak ito sa larangan ng psychological warfare. Maniniwala ang Grupo Ahas na ang kanilang kasamahan ay inatake ng Grupo Buaya. Ito ay tiyak na magpapalala sa hidwaan ng dalawang organisasyon. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang opisyal ng Grupo Ahas na walang malay at duguan sa eskinita. Dinala siya sa ospital, ngunit dahil sa matinding trauma, wala siyang maalala. Sa lugar ng krimen, natagpuan ang mga punit na business card at mga upos ng sigarilyo na madalas gamitin ng mga miyembro ng Grupo Buaya. Isinara ng pulisya ang kaso bilang isang ordinaryong away ng mga sindikato. Ngunit sa loob ng Grupo Ahas, ang apoy ng paghihiganti laban sa Grupo Buaya ay nag-aalab na. Ang balita tungkol sa pag-atake ay mabilis na kumalat sa buong palengke. Nanginginig sa takot ang mga tindera, ngunit mayroon ding isang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang mga sigasiga na dating nang-aapi sa kanila ay naglalapaan na ngayon. Si Isabel ay tahimik na naghahalo ng sabaw sa karinderya. Narinig ng kanyang biyenan, si Nanay Elena, ang balita sari, "Diyos ko, bakit nagkakaganito ang mga kabataan ngayon?" Sabi ni Nanay Elena na may halong panghihinayang. Tumango si Isabel nang walang anumang ekspresyon. Ang tibok ng kanyang puso ay kalmado pa rin. Lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang Grupo Ahas, na ngayon ay bulag sa galit, ay ibubuhos ang lahat ng lakas laban sa Grupo Buaya. At sa gitna ng kaguluhang iyon, hahanap siya ng panibagong target. Nanginginig sa galit si Berto nang makita ang kanyang tauhan sa kama ng ospital. "Mga hayop na buhaya yon. Ang lakas ng loob nilang galawin tayo. Hindi ko sila palalampasin." Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paghihiganti. Naghinala siya kay Isabel, ngunit ngayon, ang galit niya sa Grupo Buaya ay mas nangingibabaw. Ngumiti si Isabel. Ang perpektong kaguluhan ay nagsimula na. Ilang araw ang lumipas, ang amoy ng dugo ay bahagyang kumalat sa buong Divisoria. Ang Grupo Ahas at Grupo Buaya ay patuloy na nag-aagawan ng teritoryo para makaganti. Gabi-gabi, ang tunog ng mga bakal at patalim ay umaalingaw sa mga eskinita, at sa umaga, mga basag na bote at sariwang dugo ang naiiwan sa sahig ng palengke. Natatakot na nagsasara ng maaga ang mga tindera, at ang dating sigla ng palengke ay matagal nang nawala. Ang mga pulis ay palaging rumeresponde, ngunit ang dalawang sindikato ay parang mga multo, biglang lilitaw at biglang mawawala, na lalong nagpapalala sa kaguluhan. Ang karinderya ni Nanay Elena ay nagkunwaring payapa, ngunit sa loob ay may tensyon din. Bumuntong hininga si Nanay Elena habang tinitingnan ang matumal na benta. "Diyos ko, bakit nagkaganito ang palengke? Dahil sa mga sigasigang yan, wala na tayong kita." Tahimik na nagbabalot ng lumpia si Isabel sa tabi ng ina. Malinaw niyang naririnig ang mga tsismis at reklamo mula sa buong palengke. Lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Habang naglalapaan ang dalawang sindikato, tahimik siyang naghahanap ng susunod na target. Sa pagkakataong ito ay ang action team leader ng Grupo Ahas, si alias Pitbull. Siya ang kanang kamay ni Berto, kilala bilang pinakamalupit at pinakamabangis sa organisasyon.
Ang pag-alis sa kanya ay magdaragdag ng pressure kay Berto at magpapahina sa kontrol niya sa kanyang mga tauhan. Naalala ni Isabel ang mga impormasyong nakuha niya. Si Pitbull ay may ugaling mag-ehersisyo mag-isa tuwing 1:00 ng gabi sa isang lumang iwer sa labas ng syudad. Nang gabing iyon, nagtago si Isabel sa dilim, sinusundan si Pitbull. Ang lumang hiwen ay nasa isang liblib na lugar. Mahinang ilaw ang nanggagaling sa loob, kasabay ng paulit-ulit na tunog ng suntok sa punching bag. Inobserbahan ni Isabel ang paligid ng hiwen. Ang lumang gusali ay walang sisi at ang pinto sa likod ay nakakandado gamit ang isang lumang padlock na mukhang madaling sirain. Tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang hiwen ay puno ng amoy ng pawis at amag. Si Pitbull, walang damit pang itaas, ay walang awang sinusuntok ang punching bag. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tatoo at kalamnan, at ang kanyang paghinga ay malakas na umuugong. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng mga combat training sa Gairay. Ngunit sa mata ni Isabel, ang bawat galaw niya ay mabagal at predictable. Nang umalis si Pitbull sa punching bag para uminom ng tubig, si Isabel, na parang isang anino, ay dumulas sa likuran niya. Ang counter-attack teknike na paulit-ulit niyang sinanay sa Gairay ay sumabog mula sa kanyang katawan. Naramdaman ni Pitbull ang isang malamig na hangin sa kanyang likuran at likas na lumingon, ngunit huli na. Ang kamay ni Isabel ay nagpakawala ng isang tumpak na suntok sa kanyang mukha. Blag! Isang mahinang kalabog ang narinig. Dumugo ang ilong ni Pitbull at bumagsak siya. "Sisino ka?" Umungol siya sa sakit, iyon lang ang nasabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Hindi nagsalita si Isabel, tinitigan lamang siya ng malamig. Binali niya ang braso ni Pitbull, at ang tunog ng nabaling buto ay nakapangingilabot na umalingaw-ngaw sa yirin. Naputol ang sigaw ni Pitbull. Namilipit siya sa sahig sa sakit. Kinuha ni Isabel ang telepono ni Pitbull, mabilis na tiningnan ang impormasyon, mga konkretong ebidensya ng mga iligal na gawain ng Grupo Ahas, at ang lokasyon ng mga lihim na taguan ng iba pang miyembro. Mabilis niyang inilipat ang mga kinakailangang impormasyon sa kanyang sariling telepono. Oras na para mag-iwan ng bakas ng Grupo Buaya. Inilabas ni Isabel mula sa kanyang pouch ang mga upos ng sigarilyo ng miyembro ng Grupo Buaya na inihanda na niya, itinapon sa tabi ng telepono ni Pitbull. Pagkatapos, gamit ang patalim, gumawa siya ng isang mababaw na sugat sa braso nito na may hugis na katulad ng simbolo ng Grupo Buaya. Ang sugat na ito ay sapat na ebidensya para maghasik ng katiyakan na ito ay gawa ng Grupo Buaya. Iniksyonan niya si Pitbull ng isang pampatulog na gamot. Umungol siya sa sakit at sa epekto ng gamot at unti-unting nawalan ng malay. Ang sakit na idinulot ni Isabel ay sapat para hindi siya mamatay, ngunit sapat para hindi na niya kailanman saktan pa ang kanyang ina. Pagkatapos ay umalis siya sa yiwen. Pagkaalis ni Isabel, ang natira na lang sa yiwen ay ang mga daing ni Pitbull at ang amoy ng dugo. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis si Pitbull na walang malay at duguan sa yiwen. Dinala siya sa ospital, ngunit dahil sa trauma at gamot wala siyang maalala. Sa lugar ng krimen, muling natagpuan ang mga bakas ng Grupo Buaya. Inakala ng mga pulis na ang digmaan ng dalawang sindikato ay tumitindi na. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at takot kay Berto. Pati si Pitbull, tinira na rin nila. Mga hayop na buhaya, ito ay digmaan na. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Nagsimula siyang maghinala na may traitor sa loob, ngunit walang malinaw na ebidensya. At ang galit niya sa Grupo Buaya ay nagpaparalisa sa kanyang pag-isip. Si Isabel ay tahimik na naghahalo ng sabaw sa karinderya, ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. Ang kaguluhan sa palengke ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang Grupo Ahas ngayon ay lalong magiging desperado at ibubuhos ang lahat ng lakas laban sa Grupo Buaya. At sa gitna ng kaguluhang iyon, mas hihigpitan pa niya ang kanyang bitad. Ang kaba ni Berto ay umabot na sa sukdulan. Ang balita na pati si Pitbull ay inatake na rin ng walang bakas ay lumampas na sa ordinaryong paghihiganti. Sigurado siyang mayroong nagtatarget sa kanila, ngunit hindi niya alam kung sino at paano. Ang mga bakas ng Grupo Buaya na naiwan sa mga lugar ng krimen ay sobrang linaw, at ang kanyang galit at takot ay tanging sa Grupo Buaya lamang maitutuon. Hindi na tayo pwedeng maupo lang dito at maghintay. Mga asong buhaya yon, kailangan na nating turuan ng leksyon. Tinipon ni Berto ang mga natitirang miyembro, sumisigaw na may kabaliwan sa kanyang mga mata. Ang boses niya ay may halong desperasyon at takot.
Ang mga miyembro ay natatakot din, ngunit nadala sila sa kabaliwan ng kanilang leader. Nagsimula silang maghanda ng mga armas. Naramdaman ni Isabel ang galaw na ito ng Grupo Ahas. Ang kanyang sariling information network na ikinalat sa buong palengke ay gumagana ng perpekto. Ang network na iyon ay walang iba kundi ang mga chismis at nag-aalalang kwentuhan ng mga tindera. Mabilis kumalat ang mga chismis at nalalaman niya ang galaw ng mga siga-siga sa pamamagitan nito. Nang kumalat ang chismis na ang Grupo Ahas ay naghahanda ng isang malaking pag-atake, kalmado siyang naghanda para sa susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay hayaan ang Grupo Ahas na magbigay ng isang mapagpasyang suntok sa Grupo Buaya. Naghahanap si Isabel ng isang lugar para sa huling pagtutuos ng dalawang sindikato, isang lugar na liblib ngunit may mahalagang kahulugan sa pareho. Naisip niya ang isang abandonadong pabrika sa labas ng Divisoria. Dati itong pinag-agawa ng dalawang sindikato at ngayon ay abandonado na. Nang gabing iyon, nagtungo si Isabel sa abandonadong pabrika. Gabi na at ang pabrika ay naglalabas ng isang malamig na aura. Maingat niyang sinuri ang loob ng gusali. Ang mga lumang makina at basura ay nagkalat, amoy alikabok at amag ang sumalubong sa kanya. Gagawin niya itong isang perpektong larangan ng digmaan. Inilabas ni Isabel ang isang maliit na spray paint at isang patalim. Iprinay niya sa pader ang simbolo ng Grupo Buaya, isang buaya. Sinadya niyang gawing magaspang at pangit ang pagkakapinta, na parang ginawa ng nagmamadali. Pagkatapos, sinadya niyang mag-iwan ng mga upos ng sigarilyo at bote ng alak na madalas gamitin ng mga miyembro ng Grupo Ahas. Parang kinukutya ng Grupo Buaya ang Grupo Ahas sa pamamagitan ng pag-inuman dito. Hindi lang iyon, naglagay din siya ng mga patibong sa paligid ng pabrika. Mga simpleng patibong ngunit nakamamatay na natutunan niya sa kay Ray. Isang tripwire na nakakabit sa mga lumang bakal, matutulis na bubog na nakatago sa ilalim ng mga basura, at isang alarm device na inilagay sa isang madilim na sulok. Lahat ng ito ay entablado para sa kanyang paghihiganti. Ang mga patibong na ito ay hindi para makamatay, kundi para palakihin ang kaguluhan at takot, at para harangan ang kanilang mga daan palabas. Matapos maghanda, umalis si Isabel sa pabrika. Tumawag siya sa pulisya gamit ang isang hindi rehistradong numero, nag-ulat na may kahina-hinalang galaw sa abandonadong pabrika. Siyempre, isa lamang itong simpleng ulat, walang kinalaman sa digmaan ng dalawang sindikato. Tiyak na kinakalkula niya ang oras ng pagdating ng mga pulis at ang oras ng pag-inkwentro ng dalawang sindikato, lumilikha ng isang perpektong larawan. Naglakad siya sa dilim, gamit ang kanyang telepono, nagpadala ng isang anonymous na mensahe kay Berto. 2 oras ng madaling araw sa abandonadong pabrika. May malaking pagtitipon ang Grupo Buaya. Kinukutya kanila at nagdiriwang. At halos kasabay nito, nagpadala rin siya ng mensaheng may katulad na nilalaman sa leader ng Grupo Buaya. Plano ng Grupo Ahas na atakihin ka ng 2 oras ng madaling araw sa abandonadong pabrika. Maghanda ka. Alam niyang susubukan ng dalawang leader na kumpirmahin ang impormasyong ito, at sa prosesong iyon, ang mga bakas na iniwan niya ay gagawing katiyakan ang kanilang mga hinala. Ang kanyang psychological warfare ay umabot na sa kasukdulan. Kinaumagahan, ang Divisoria ay tahimik bago ang bagyo. Tumingin si Isabel sa dilim sa labas ng bintana ng karinderya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala, tanging isang malamig na determinasyon. Mula sa malayo, mahinang narinig ang sirena ng pulis. Muling naalala ni Isabel ang sugatang tuhod ng kanyang ina at ang mga masasakit na salitang ibinato sa kanya. Lahat ng iyon ay sapat na dahilan para sa kanyang paghihiganti. Ang mapanood silang sirain ang kanilang mga sarili sa sarili nilang kabaliwan, iyon ang pinakamalupit at perpektong paghihiganti na nais ni Isabel. 2:00 ng madaling araw, isang impyerno sa lupa ang naganap sa abandonadong pabrika. Ang Grupo Ahas at Grupo Buaya, parehong iniisip na sila ay nahulog sa patibong ng kalaban, ay sumugod sa isa't isa ng may kabaliwan. Mga lalaki ang bumagsak sa ilalim ng mga lumang bakal. Ang mga sigaw ng mga nasugatan ng matutulis na bubog at ang nakapangingilabot na tunog ng mga bakal at patalim na nag-umpugan ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Huli nang dumating ang mga pulis, ngunit ang pabrika ay naging isang madugong larangan ng digmaan na. Mula sa malayo, pinanood ni Isabel ang lahat. Ang kanyang mukha ay walang anumang ekspresyon. Sa malamig na hangin ng gabi, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang isang mabangis na hayop sa dilim.
Ang kanyang paghihiganti ay umabot na sa kasukdulan. Pinanood niya silang wasakin ang isa't isa, binabayaran ang utang sa luha ng kanyang ina at sa kahihiyan na kanyang tiniis. At walang sinuman ang nakakaalam na ang simula ng lahat ng kaguluhang ito ay nagmula sa isang pagkakamali, ang pagkakamali ng isang ordinaryong manugang na nagtitinda ng sinigang. Ang kaguluhan sa abandonadong pabrika ay tumagal ng buong gabi. Nang dumating lamang ang mga pulis saka pansamantalang humupa ang sitwasyon. Ngunit ang lugar ay naging isang impyerno sa lupa, puno ng dugo. Ang mga miyembro ng Grupo Ahas at Grupo Buaya, na bulag sa galit, ay sumabak sa isang baliw na labanan. Ang resulta, hindi mabilang na sugatan at may ilang namatay. Ang mga nakaligtas ay dinala sa ospital na may matinding trauma at malubhang pinsala. Matapos lamang maayos ang lahat, saka umuwi si Isabel. Ang kanyang katawan ay may bahagyang amoy ng dugo at pawis, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado pa rin na parang walang nangyari. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kanyang biyenan na mahimbing na natutulog, hinaplos ang mukha nito. Ang bahagyang ngiti ng kanyang ina ay nagbigay kay Isabel ng kapanatagan dahil naibalik na niya ang tahimik na buhay para dito, ngunit kasabay nito, ipinaalala rin sa kanya ang halaga ng malagim na paghihiganting kanyang ginawa. Kinabukasan, ang Divisoria ay binalot ng pagkabigla at takot. Ang balita tungkol sa malagim na pangyayari kagabi ay mabilis na kumalat na parang apoy. Ang mga pahayagan ay puno ng balita tungkol sa madugong engkwentro ng dalawang sindikato, at ang mga balita sa ay patuloy na binabanggit ang insidente. Ang mga tindera ay natakot ng husto na hindi na sila nagbukas ng kanilang mga tindahan, o kung mayroon man, halos walang customer. Ang dating masiglang palengke ay naging tahimik na parang isang ghost town. Ang karinderya ni Nanay Elena ay hindi naiba. Bumuntong hininga si Nanay Elena habang nanonood ng balita. Diyos ko, dahil sa mga yan, malulugi na ang buong palengke. Paano na tayo makakapagbenta ngayon? Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi niya alam na ang ginawa ni Isabel kagabi ang magdudulot ng ganitong kahihinatnan. Iniwasan ni Isabel ang nag-aalalang tingin ni Nanay Elena, tahimik na naglinis ng kusina. Ang kanyang puso ay kalmado pa rin. Ang trahedya sa abandonadong pabrika ay isang bagay na kanyang pinlano, ngunit ang kanyang paghihiganti ay hindi pa tapos. Si Berto, ang leader ng Grupo Ahas, ay buhay pa. Siya ang huling target. Binalak ni Isabel na ibalik sa kanya ang eksaktong ginawa niya sa kanyang ina, karahasan at kahihiyan. 2 araw ang lumipas, sunod-sunod na inaresto ng mga pulis ang mga pangunahing miyembro ng Grupo Ahas at Grupo Buaya. Nagbigay sila ng magkakaibang testimonya, sinisisi ang isa't isa at itinatanggi ang lahat ng kasalanan. Batay sa mga pahiwatig na nakalap sa abandonadong pabrika, napagpasyahan ng mga pulis na ang insidente ay nag-ugat sa matagal ng hidwaan ng dalawang sindikato. Siyempre, hindi nila alam na sila ay nalinlang ni Isabel sa isang matalinong plano. Ang dalawang leader, kahit malubhang nasugatan, ay nanumpa sa isa't isa mula sa kanilang mga kama sa ospital, kitang-kita ang kanilang kabaliwan. Sinubaybayan ni Isabel ang lahat ng ito sa balita, isang bahagyang kasiyahan ang dumaan sa kanyang mukha. Halos lahat ng mga maliliit na isda ay naalis na o naging inutil. Ngayon, si Berto na lang ang natitira. Binalak niyang magdulot sa kanya ng pinakamasamang sakit. Hindi lang pisikal na sakit, kundi sakit sa isipan. Ang pakiramdam ng desperasyon kapag nawala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Nang gabing iyon, muling nagtago si Isabel sa dilim. Ang kanyang target ay si Berto na nasa ospital. Ang pagpasok sa ospital na may mahigpit na bantay ng pulis ay hindi madali. Ngunit ang mga teknik sa infiltration na sinanay ng hindi mabilang na beses sa GAIR ay naging posible para kay Isabel. Pinag-aralan niya ang istruktura ng ospital at sinuri ang kahinaan ng sistema ng seguridad. Palihim na pumasok si Isabel sa pamamagitan ng fire exit sa likod ng ospital. Ang kanyang galaw ay tahimik na parang isang anino at walang nakapansin sa kanyang presensya. Nagpanggap siyang isang medical staff, naglakad sa mga pasilyo ng ospital. Ang malamig na pasilyo ng ospital ay lalong nagpalamig sa kanyang galit. Kahit nakasuot siya ng uniforme ng nurse sa halip na uniforme ng Bayre, ang kanyang mga mata ay kasing talas pa rin ng dati. Ang silid ni Berto ay nasa dulo ng palapag at may 2 pulis na nagbabantay sa pinto. Pinagmasdan niya sila mula sa malayo, inilabas ang isang kanister ng pampatulog na gas at isang hiringgilya na inihanda na niya.
Ang maliit na canister ay naglalaman ng isang walang kulay at walang amoy na gas na maaaring magpatulog sa isang tao sa isang iglap. Sinasamantala ang sandali ng pagpapalit ng shift ng dalawang pulis, tahimik na binuksan ni Isabel ang pinto ng silid. Iprinay niya ang gas na agad nagpatulog sa dalawang pulis. Hindi man lang sila nakadaing, bumagsak na agad. Tahimik niyang hinila sila sa isang sulok ng pasilyo at pumasok sa silid. Si Berto ay nakahiga sa kama, nakatingin sa kisam. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga braso at binti ay may benda dahil sa mga pinsala. Ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring galit at isang hindi maipaliwanag na takot. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito sa kanya. Tahimik na lumapit si Isabel sa tabi ng kama ni Berto. Walang ingay ng mga hakbang. Naramdaman ni Berto na may tao, dahan-dahang lumingon at nagtama ang kanilang mga mata. Agad na nagbago ang kanyang mukha sa pagkabigla. Ikaw. Yung babae sa karinderya, nauutal niyang sabi, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang takot at pagkalito ay kitang-kita sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Isabel, tinitigan lamang siya ng diretsyo sa mata. Ang kanyang titig ay naglalaman ng lahat ng karahasan na tiniis ng kanyang ina at ang kahihiyan na kanyang pinasan. Inilabas niya ang isang maliit na hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Anong gagawin mo? Takot na nagpumigla si Berto, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa mga sugat. Walang pag-aalinlangan, itinurok ni Isabel ang karayom sa kanyang leg. Mabilis na kumalat ang gamot at unti-unting nanlabo ang mga mata ni Berto. Ang kanyang katawan ay naparalisa, ngunit ang kanyang kamalayan ay nanatiling malinaw. Binalak niyang magdulot sa kanya ng sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Ang kanyang mararanasan ay hindi pisikal na sakit, kundi isang mental na impyerno. Kinuha ni Isabel ang telepono ni Berto, binuksan ang photo album. Nakita niya ang pinakamamahal na larawan ni Berto, ang nag-iisang larawan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay tahimik niyang isinara ang album, itinaas ang telepono at kumuha ng larawan sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa takot at isang hindi maipaliwanag na desperasyon. Naramdaman niyang may mawawala sa kanya. Sa huli, bumulong si Isabel sa tainga ni Berto. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Isang pagkakamali at agawin nito ang lahat sayo. Bumulong siya ng ganoon at nawala sa silid ng walang iniwang bakas. Ang mga pulis na walang malay sa labas ay hindi pa rin nagigising. Umalis si Isabel sa ospital bago sila magising. Ang kanyang paghihiganti ay papunta na sa kasukdulan. Nakahiga si Berto sa kama, paralisado ang katawan, tanging ang likod ni Isabel na nawawala sa dilim ang kanyang nakikita. Malinaw ang kanyang kamalayan ngunit hindi makapagsalita. Ang gamot na itinurok ni Isabel ay ikinulong siya sa isang bangungot habang gising. Sa kanyang isip, umuulit-ulit ang huling bulong ni Isabel. Isang pagkakamali at agawin nito ang lahat sayo. At ang imahe ng kanyang nag-iisang pamilya sa screen ng telepono na kinunan niya ay lumitaw. Ang takot ay sumakal sa kanyang puso. Umalis si Isabel sa ospital, nawala sa kadiliman. Ang kanyang paghihiganti ngayon ay lumampas na sa pisikal na pagpapatahimik, naging isang unti-unting pagwasak ng isipan ng kalaban. Ang kanyang layunin ay pagbayarin si Berto sa kanyang mga ginawa at ipatikim sa kanya ang pakiramdam ng desperasyon kapag nawala ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang dalawang walang malay na pulis at si Berto na nasa estado ng mental na pagkataranta. Si Berto ay nagsasalita ng walang katuturan, na parang wala nang maalala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Mulig na hirapan ang mga pulis. Walang bakas sa lugar at ang CCTV ng ospital ay nasira. Ang palengke ay nasa estado pa rin ng kaguluhan. Ang mga pangunahing miyembro ng Grupo Ahas at Grupo Buaya ay sunod-sunod na inaresto o na ospital, na halos nagpabagsak sa dalawang organisasyon. Ang mga natitira ay naghihinalaan sa isa't isa, nagdulot ng pagkakawatak-watak at mabilis na paghina ng kanilang puwersa. Ang mga tindera ay nag-aalala pa rin, ngunit nabawasan na ang pang-aabuso ng mga siga-siga. Nagpatuloy si Isabel sa kanyang normal na buhay sa karinderya. Bumuntong hininga si Nanay Elena habang tinitingnan ang matumal na benta, ngunit si Isabel ay tahimik pa ring ginagawa ang kanyang trabaho. Ang kanyang mga mata ay laging kalmado, ngunit sa loob ay may mga malamig na kalkulasyon para sa susunod na hakbang. Sinuri niya ang mga impormasyong nakuha mula kay Berto at masusing hinanap ang kanyang kahinaan.
Sa mga impormasyong nakuha niya mula sa telepono ni Berto ay ang mga larawan ng kanyang nag-iisang minamahal na anak na babae at impormasyon tungkol sa paaralan nito. Si Berto ay mag-isang pinalaki ang kanyang anak at itinatago niya ang kanyang buhay sa sindikato, nagpapanggap na isang normal na ama. Ang kanyang anak ang kanyang nag-iisang kahinaan at ang kanyang buong mundo. Binalak ni Isabel na gamitin ang kahinaang ito. Kinabukasan, pumunta si Isabel malapit sa paaralan ng anak ni Berto. Ang imahe ng mga estudyanteng nakasuot ng uniforme, masayang pumapasok sa paaralan, ay ibang-iba sa kanyang nakaraan. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang anak ni Berto, isang batang babae na may normal at inosenteng mukha. Walang balak si Isabel na direktang saktan ang bata. Ang kanyang paghihiganti ay nakatuon sa pagwasak ng isipan, hindi sa pagpatay. Sa halip na kidnapin o takutin ang bata, pinili niyang ipaalam kay Berto na mawawala sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya, ang paglalantad ng kanyang masamang katotohanan sa kanyang anak. Nang hapong iyon, muling palihim na pumasok si Isabel sa silid ni Berto sa ospital. Siya ay nasa estado pa rin ng paralisis dahil sa gamot. Bumulong si Isabel sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay kalmado hanggang sa pagiging malupit. Hindi pa siguro alam ng anak mo kung ano ang trabaho mo, no? Siguro iniisip pa rin niya na ikaw ang pinakamabait na ama sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Berto sa takot. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit hindi maigalaw ang kanyang paralisadong katawan. Malapit na niyang malaman kung gaano kasama ang buhay na iyong pinamuhay, kung gaano karaming tao ang iyong pinahirapan. Isipin mo, kapag nalaman ng pinakamamahal mong anak ang iyong tunay na pagkatao, ano kaya ang magiging ekspresyon niya? Tinitigan ni Isabel siya ng diretsyo sa mata, nagpatuloy sa pagsasalita. Sa mga mata ng iyong anak, makikita mo ang isang impyernong hindi mo na kailanman mabubura. Sa sandaling iyon, malalaman mo kung ano ang tunay na desperasyon. Muli niyang kinuha ang telepono ni Berto, nagpadala ng isang anonymous na mensahe sa kanyang anak. Ang mensahe ay naglalaman ng bahagi ng mga masasamang gawain ni Berto, at ipinahihiwatig na siya ang leader ng Grupo Ahas. At ang pinakamatindi, isinama niya ang larawan ng abandonadong pabrika kung saan nabihag si Berto at ang larawan niya na walang malay sa kama ng ospital. Ang mga larawang ito ay magiging ebidensya ng nakakagulat na katotohanan para sa kanyang anak. Matapos gawin ang lahat, nag-iwan si Isabel ng huling bulong sa tainga ni Berto. Lahat ng ito ay ang kabayaran sa nag-iisang pagkakamali mo nang galawin mo ang nanay ko. Nawala siya sa silid ng walang iniwang bakas. Nakahiga si Berto sa kama, namimilipit sa sukdulang sakit ng isipan. Tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa pakiramdam ng desperasyon na malapit nang mawala sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya. Para sa kanya, iyon ay isang sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Kinabukasan, dumating ang anak ni Berto sa silid. Ang mukha ng bata ay maputla, ang mga mata ay namumula dahil sa pagkabigla. Hawak niya ang telepono ng ama. Hindi siya nagsalita, tinitigan lamang siya ng malamig at may bahid ng pagtataksil. Nakita ni Berto ang impyernong kanyang narinig sa bulong sa mga mata ng kanyang anak. Gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makalaban, tanging ang malamig na tingin ng kanyang anak ang natitirang parusa para sa kanya. Unti-unting bumalik ang sigla sa palengke. Halos lahat ng miyembro ng Grupo Ahas at Grupo Buaya ay naaresto o nagkawatak-watak. Ang anino ng mga siga-siga ay hindi na bumabalot sa palengke. Maingat na nagbukas muli ng kanilang mga tindahan ang mga tindera at ang tawanan ay muling umalingaw-ngaw sa mga eskinita. Ang karinderya ni Nanay Elena ay nakahanap na rin ng kapayapaan. Ngumiti ng maligaya si Nanay Elena habang tinitingnan ang maraming customer. Tiningnan ni Isabel ang ina, tahimik na ngumiti. Ang kanyang paghihiganti ay natapos ng perpekto. Nawala sa kanila ang lahat at naibalik niya ang kapayapaan para sa kanyang ina. Ngunit sa puso ni Isabel, mayroon pa ring malalim na dilim kasama ang nakapangingilabot na kasiyahan na dala ng paghihiganti. Alam niyang ang dugo sa kanyang mga kamay ay hindi na kailanman mahuhugasan. Lahat ng kasanayang natutunan sa Gair ay naging isang napakalupit na kasangkapan para sa isang ordinaryong manugang. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya babalik sa buhay na yon. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon pa ring anino ng agila. Unti-unting nanumbalik ang sigla sa Divisoria. Nang mawala ang anino ng Grupo Ahas at Grupo Buaya, maingat nang umiti muli ang mga tindera,
at ang mga nakasarang pinto ng mga tindahan ay nagsimulang magbukas. Ang karinderya ni Nanay Elena ay nagsimula na ring magkaroon muli ng mga customer. Ang mabangong amoy ng sinigang ay muling kumalat sa buong eskinita, at ang mukha ni Nanay Elena ay puno ng masayang ngiti. Iniisip niyang bumalik na sa dati ang lahat dahil sa kanyang manugang na si Isabel. Siyempre, hindi niya alam kung paano eksaktong inayos ni Isabel ang lahat, ngunit si Isabel ay bumalik na sa papel ng isang ordinaryong manugang. Maagang naghahanda ng mga sangkap kasama ang ina, sa araw ay nagsisilbi sa mga customer, at sa gabi ay naglilinis ng karinderyang. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tumpak pa rin. Ngunit ngayon, sa halip na ang talas ng panahon sa diary, naroon na ang kapayapaan ng pang-araw-araw na buhay. Namuhay siya na parang walang nangyari, perpektong itinatago ang kanyang nakaraan. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroon pa ring malalim na dilim. Kasama ang nakapangingilabot na kasiyahan na dala ng paghihiganti, alam niyang ang dugo sa kanyang mga kamay ay hindi na kailanman mahuhugasan. Wala nang narinig na balita tungkol kay Berto. Nasa ospital pa rin siya, ngunit gumuho na ang kanyang mundo. Matapos malantad ang kanyang masamang katotohanan sa kanyang anak, tiniis niya ang sukdulang sakit ng isipan. Napagpasyahan ng mga pulis na mayroon siyang mga senyales ng mental disorder dahil sa epekto ng digmaan ng mga sindikato. At sa huli, inilipat siya sa isang mental hospital. Nawalan ng leader ang grupo ahas at halos mabuwag na. Ang mga natitirang miyembro ay sinakop ng ibang organisasyon o tuluyan nang nawala sa palengke. Iniisip ni Isabel na naayos na ang lahat. Ang kanyang paghihiganti ay naisakatuparan ng perpekto. Ligtas na ang kanyang ina at ang mga humamak sa kanya ay nagbayad ng mahal. Ngayon, ang tanging natitira sa kanya ay panatilihin ang isang normal na buhay. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang hapon, bumukas ang pinto ng karinderya. Isang hindi kilalang lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng isang eleganteng suit at ang kanyang mga mata ay matalas at matalino, isang kilos na ganap na naiba sa mga siga-siga. Saglit na naging tensyonado si Nanay Elena, ngunit inakalang customer kaya maingat na bumati. Magandang hapon po, sir. Ano po ang sa inyo? Ngumiti ang lalaki, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Isabel. Ang kanyang ngiti ay palakaibigan, ngunit may isang hindi maipaliwanag na misteryo. Isang special na sinigang. Ang kanyang boses ay mababa at kalmado. Nagsandok si Isabel ng sinigang, inilagay sa mangkok at pinagmasdan ang kilos ng lalaki. Matapos matanggap ang mangkok, hindi siya agad kumain, dahan-dahang inobserbahan ang paligid ng karinderya, ang kanyang mga mata ay parang may hinahanap. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumalik kay Isabel. Miss, gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? Biglang tanong ng lalaki. Bahagyang nagulat si Isabel ngunit sumagot ng natural. 2 taon na po mula nang magretiro ako sa serbisyo. Saglit na nagbago ang tingin ng lalaki. Nagretiro sa serbisyo. Dati kang sundalo. Hindi halata sa'yo. Isang espesyal na nakaraan. Hindi na sumagot si Isabel, naging malamig ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong customer. Ang tono ng kanyang pananalita ay parang alam niya ang kanyang nakaraan. Kumain ng ilang kutsarang sinigang ang lalaki at pagkatapos ay tumayo. Lumapit siya sa counter, kumuha ng ilang daang piso mula sa kanyang wallet. Miss, masarap talaga ang sinigang. Lalo na ang kasanayan mo, kahanga-hanga. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa puso ni Isabel. Ang salitang kasanayan ay binigyan ng kakaibang diin. Tinitigan niya si Isabel ng diretsyo sa mata, ang kanyang mga mata ay parang nakikita ang lahat. Kilala mo ba kung sino ang may palayaw na agila, bulong ng lalaki? Nanigas ang mukha ni Isabel. Agila. Iyon ang kanyang codename noong nasa Light Reaction Regiment pa siya. Akala niya iperpekto na ang kanyang pagganap bilang isang ordinaryong manugang, ngunit alam ng lalaking ito ang kanyang pinakamalalim na sikreto. Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi ninyo, sinubukan ni Isabel na sumagot ng natural, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngumiti ng malamig ang lalaki. Hindi naiintindihan? Ako si Agent Santos ng National Intelligence Coordinating Agency. Matagal na kitang hinahanap, Officer Isabel Reyes. Namutla ang mukha ni Isabel. National Intelligence Coordinating Agency. Pagkatapos niyang magretiro, pinutol niya ang lahat ng koneksyon at namuhay ng tahimik.
Ngunit ang pagdating ni Agent Santos ay nangangahulugang ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang isang simpleng away ng mga sindikato. Ang kanyang paghihiganti ay hindi sinasadyang lumikha ng isang malaking anino. Hindi ligtas dito. Sumama ka sa akin, mariing sabi ni Agent Santos. Saglit na nag-alinlangan si Isabel, hindi niya maipaliwanag ang lahat ng ito sa kanyang ina. Ngunit ang pagdating ni Agent Santos ay nangangahulugang tapos na ang lahat. Ang kanyang normal na buhay ay muling nanganganib. Nay, lalabas lang po ako sandali. May asikasuhin lang ako sa palengke, sinubukan ni Isabel na sabihin kay Nanay Elena sa isang kalmadong boses. Nag-aalangan si Nanay Elena, ngunit sa ekspresyon ng kanyang manugang, naramdaman niyang may mali. Isabel, anak, ayos ka lang ba? Opo, Nay, ayos lang po. Huling tinignan ni Isabel ang ina at tahimik na umalis sa karinderya. Sumakay siya sa kotse ni Agent Santos. Ang hangin sa loob ng kotse ay tensyonado at malamig. Habang nagmamaneho, nagsalita si Santos. Matagal na naming sinusubaybayan ang iyong mga kilos. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng Grupo Ahas at Grupo Buaya at ang pagkasira ng ulo ng leader nila. Naramdaman na namin na hindi ito isang ordinaryong away ng mga sindikato. Hindi nagsalita si Isabel, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang paghihiganti ay lumikha ng isang malaking butterfly effect. Nakalap namin ang impormasyon na sa likod ng Grupo Ahas ay may mas malaking anino. Malaki ang posibilidad na ito ay isang organisasyon ng espiya na may kaugnayan sa ibang bansa. Ang mga salita ni Santos ay muling nagpatibok ng malakas sa puso ni Isabel. Organisasyon ng espiya. Tama, sa labas ay mga siga-siga, ngunit sa katunayan ay isang front organization para sa pagkolekta ng pondo at impormasyon. Ang kanyang paghihiganti ay hindi sinasadyang ginalaw ang kanilang network. Nagulat si Isabel. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang para sa mga siga-siga, ginalaw niya ang puso ng isang malaking puwersa na hindi niya namamalayan. Ang kanyang nag-isang pagkakamali ngayon ay naglagay sa kanya at sa kanyang pamilya sa isang malaking panganib. Kailangan niyang bumalik sa larangan ng digmaan, bumalik sa nakaraan na sinubukan niyang takasan. Tahimik si Isabel sa kotse ni Agent Santos. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay dumadaan sa labas ng bintana, hindi na payapa sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang paghihiganting sinimulan niya mula sa isang pagkakamali ay lilikha ng isang napakalaking anino. Ang dahilan kung bakit siya nagretiro mula sa DAIR at pinili ang isang normal na buhay ay naging walang saysay. Ang kanyang pagkilos para protektahan ang karinderya ng ina ay hindi sinasadyang nagdala ng mas malaking panganib. Matagal na naming minamanmanan ang Grupo Ahas. Masyado silang organisado para sa isang ordinaryong sindikato at naghinala na kami na may iba pa sa likod. Ngunit dahil sa iyong pagkilos, mas mabilis na nalantad ang kanilang tunay na pagkatao. Ang boses ni Santos ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghanga. Tinignan niya ang nag-aalalang mga mata ni Isabel sa rearview mirror. Ibig sabihin, hindi ko sinasadyang ginalaw ang isang sikreto ng bansa, bumaba ang boses ni Isabel. Mas tumpak na sabihin ginulo mo ang kanilang network. Ginagamit nila ang pagsakop sa teritoryo ng palengke bilang dahilan para mangolekta ng pondo at impormasyon. Mas lalo kaming naniniwala na sa likod nila ay isang foreign operations, ngunit ng isang banyagang kapangyarihan. Ang mga salita ni Santos ay lumikha ng isang nakakagulat na larawan sa isip ni Isabel. Ang kanyang kinalaban ay hindi mga simpleng siga-siga, kundi isang malaking kaaway na palihim na kumikilos sa dilim. Paano na ang pamilya ko? May pag-aalala sa boses ni Isabel. Ipinark ni Santos ang kotse sa gilid ng kalsada. Kung makikipagtulungan ka, poprotektahan namin ang iyong pamilya ng ligtas at perpekto. At kung magtatagumpay ang operasyong ito, tuluyan na silang mawawala sa bansang ito. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Malalim na nag-isip si Isabel. Isang alok na hindi matatanggihan. Iyon ang tanging paraan para masiguro ang kaligtasan ng kanyang ina. Ang kanyang galit ay nawala na, ngunit ang likas na ugali na protektahan ang pamilya ay mas lalong nag-alab. Sige, makikipagtulungan ako. Pero pakiusap, unahin niyo ang kaligtasan ng pamilya ko, mariing sabi ni Isabel. Siyempre. Simula ngayong gabi, ang iyong ina ay palihim na babantayan ng Mika. Lahat ay gagawin ng tahimik, walang makakapansin. Tumango si Santos. Kailangan namin ang iyong kakayahan. Ang Agila pa rin ang pinakamagaling.
Nang gabing iyon, dinala si Isabel sa isang lihim na base ng Nika. Isang hindi pamilyar na lugar, isang pamilyar na tensyon. Ang kanyang katawan ay muling natagpuan ang likas na ugali ng panahon sa Pyre. Binuod ni Santos sa kanya ang lahat ng impormasyong nakalap tungkol sa Grupo Ahas at sa organisasyong nasa likod nito. Organizational chart, mga mukha ng pangunahing tauhan, sakop ng kanilang operasyon, at mga inaasahang susunod na galaw. Ang kanilang paraan ng operasyon ay kakaiba. Sa labas ay mga siga-siga, ngunit ang daloy ng pera at paraan ng pagkolekta ng impormasyon ay hindi tulad ng isang ordinaryong criminal organization. Nakatanggap kami ng intelligence report na may balak silang pumatay ng isang mahalagang tao o magnakaw ng isang sikreto ng bansa. At ang kanilang huling layunin, huminto si Santos sandali, ay magnakaw ng pangunahing teknolohiya ng industriya ng bansa at akitin ang mga politiko para guluhin ang network ng mga ahensya ng gobyerno. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kanyang ginalaw ay hindi lamang ang puso ng isang organisasyon, kundi ang puso ng buong bansa. Bulag sa paghihiganti, ngayon niya lang napagtanto kung gaano kalaking laro ang kanyang pinasok. Isang malamig na determinasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Tanong ni Isabel. Kailangan ka namin. Ikaw ang may pinakamaraming praktikal na impormasyon tungkol sa kanilang organisasyon at nakaharap mo sila ng malapitan. Ang iyong nag-iisang pagkakamali ay nagdulot sa kanila ng kalituhan, ngunit kasabay nito, inudyukan din sila. Ngayon, susubukan ka nilang hanapin. Gagamitin natin yon para maglagay ng patibong, sabi ni Santos. Ako ang magiging pain. Eksakto. Ikaw ang magiging pain para mahanap ang kanilang pugad at palabasin ang mga pangunahing tauhan. At sa tamang sandali, papasok kami at huhulihin sila. Saglit na nag-alinlangan si Isabel. Ang pakiramdam na kailangan niyang bumalik sa buhay na puno ng amoy ng dugo at putok ng baril ay hindi komportable. Ngunit ang kaligtasan ng kanyang ina at ang responsibilidad na ayusin ang malaking gulo na hindi niya sinasadyang nilikha ay mabigat sa kanyang balikat. Kailan magsisimula? Tanong ni Isabel. Tinitigan ni Santos si Isabel ng diretsyo sa mata. Simula ngayon. Tiyak na naghihinala na sila sayo. Susubukan nilang subaybayan ang bawat kilos mo. Nagpasya si Isabel. Oras na para maging agila muli. Para protektahan ang ina at tapusin ang gulo na hindi niya sinasadyang sinimulan. Ang kanyang paghihiganti ngayon ay lumampas na sa personal na saklaw, lumawak sa isang malaking misyon para protektahan ang seguridad ng bansa. Alam niyang ang digmaang ito ay ibang-iba sa laban sa mga siga-siga noon. Mamatay o mawala ang lahat. Nakatanggap siya ng mga espesyal na kagamitan mula sa Nika. Isang micro-communication device na nakakabit sa tainga, isang relo na may satellite tracking device, at isang maliit na pistola para sa emergency. Pamilyar na sinuri ng kanyang mga kamay ang mga kagamitan. Ang iyan ng Pyre ay muling nagigising sa kanyang katawan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Isabel sa lihim na base. Sa kanyang isip, ang ngiti ng ina at ang dilim ng malaking bagyo na paparating ay nag-cruise. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang magiging kabayaran. Ngayon, kailangan niyang tapusin ang digmaang kanyang sinimulan, anuman ang mangyari. Nanatili si Isabel sa lihim na base ng Nika, itinuon ang buong isip sa pagsusuri ng galaw ng mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas at ng organisasyon ng espiya sa likod nito. Ang kanyang matalas na kakayahan sa pagsusuri mula sa panahon sa daira ay naroon pa rin. Mabilis niyang natutunan ang napakaraming impormasyon na ibinigay ni Agent Santos, nalaman ang kanilang mga kahinaan, pangunahing ruta, at istruktura ng desisyon. Ang kanyang paghihiganti ngayon ay hindi na lamang para sa kapayapaan ng ina, kundi isang mahalagang misyon na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Ang mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas ay kasalukuyang nalilito dahil sa kawalan ng leader. Malaki ang pinsalang natamo nila sa digmaan laban sa Grupo Buaya at ngayon ay susubukan nilang pumili ng bagong pinuno, patuloy na paliwanag ni Santos. Naniniwala kami na ang organisasyon ng espiya sa likod ay direktang makikialam sa proseso ng pagpili ng bagong leader. Iyon ang magiging pagkakataon natin para hulihin sila. Sinuri muli ni Isabel ang mga impormasyong nakuha mula kay Berto. Sa mga mensahe sa kanyang telepono, may mga nakakode na usapan. Ang teknik sa pag-decode na sinanay sa KRA ay hindi bago sa kanya. Sinimulan niyang suriin ang mga code na yon.
Matapos ang maraming gabing walang tulog, na-decode niya at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga code na iyon ay hindi lamang usapan ng isang organisasyon. May mga pagkakatulad dito sa sistema ng coding na ginagamit ng isang espesyal na unit ng isang banyagang kapangyarihan. Agent Santos, ang mga code na ito ay may pagkakatulad sa sistema ng coding ng militar ng ibang bansa na dati kong sinanay. Iniulat ni Isabel ang resulta ng kanyang pagsusuri kay Santos. Naging tensyonado ang mukha ni Santos. Sigurado ka ba? Opo. Lalo na ang paraan ng pag-combine ng mga salita at ang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap. Sinubukan nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagbabalakayo hanggat maaari, ngunit hindi nila ito maitago ng perpekto. Ang boses ni Isabel ay puno ng katiyakan. Ang pagsusuri ni Isabel ay naging isang mapagpasyang ebidensya. Mas lalong naniwala ang Nika na ang organisasyon ng espiya sa likod ng Grupo Ahas ay miyembro ng isang Foreign Operations Unit. Ngayon, ang natitira na lang ay hanapin ang kanilang pugad at hulihin ang mga pangunahing tauhan. Officer Reyes, kailangan ka namin. Tiyak na may galit sila sa'yo. Kung lilitaw ka, tiyak nakikilos sila. Ilalabas ka namin sa harap nila, sabi ni Santos. Tumango si Isabel. Handa na siyang maging pain. Para maibalik ang tahimik na buhay para sa ina, kaya niyang tanggapin ang anumang panganib. Bumalik si Isabel sa Divisoria. Ang karinderya ni Nanay Elena ay payapa pa rin. Masaya si Nanay Elena nang makita ang anak. Isabel, anak, saan ka galing? Nag-alala ako. Pasensya na po, Nay. May inasikaso lang po ako sa palengke. Sinubukan ni Isabel na ngumiti ng malawak para mapanatag ang ina. Ngunit ang pang-araw-araw na buhay ni Isabel ngayon ay ganap ng naiba. Sa labas, siya ay isang ordinaryong manugang na nagtitinda, ngunit sa loob, siya ay isang espesyal na ahente ng Nika. Ang kanyang tainga ay may lihim na communication device na konektado kay Agent Santos, at ang kanyang mga mata ay laging mapagmatsyag sa paligid. Alam niyang ang mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas ay nagtatarget sa kanya. Ilang araw ang lumipas, tulad ng inaasahan, muling lumitaw ang mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas sa karinderya. Hindi na sila kasing angas ng dati. Ang kanilang mga mukha ay may takot, hindi malaman ang dahilan, at isang mapanuring tingin. Matapos dalhin si Berto sa mental hospital, nakaramdam sila ng isang hindi maipaliwanag na panganib mula kay Isabel. Magandang araw po, Nay. Kakain po kami ng sinigang, pilit na bumati ang isa sa kanila. Tensyonado si Nanay Elena ngunit sinubukang ngumiti. Mula sa malayo, pinagmasdan sila ni Isabel. Ang kanilang mga mata ay mayroon pa ring hangal na kayabangan. Matapos umorder, tiningnan nila si Isabel na may makahulugang tingin. Miss, ang daming kakaibang nangyayari sa palengke ngayon, may alam ka ba? Tiningnan sila ni Isabel nang walang pagbabago sa ekspresyon. Ang alam ko lang po ay ang pagtitinda ng sinigang. Hindi, nagtataka lang ako kung bakit ang isang magandang babaeng tulad mo ay kalmadong nagtitinda sa ganitong mapanganib na palengke. Ang lakas din ng loob mo. Ang kanilang boses ay may halong pang-inis. Hindi pinansin ni Isabel ang kanilang provokasyon. Ang kanyang misyon ay udyukan sila para ilantad ang kanilang pugad. Ipinadala niya ang kanilang usapan kay Santos sa real-time sa pamamagitan ng lihim na linya ng komunikasyon ng Nika. Tahimik na nag-utos si Santos, udyukan mo sila. Ipakita mo sa kanila na hindi ka natatakot. Huminga ng malalim si Isabel, pagkatapos ay ngumiti ng malamig sa kanila. Ang kanyang ngiti ay maganda, ngunit ang nakatagong panganib sa loob ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Malakas ang loob ko. Isa lang po akong ordinaryong nagtitinda sa tabi ng nanay ko. Sa halip, sana ay hindi na kayo gumawa ng gulo sa palengke at mamuhay ng payapa. Para makapagbenta kami ng maayos. Ang mga salita ni Isabel ay malumanay, ngunit ang babala sa loob ay malinaw. Nanigas ang mga mukha ng mga natitirang miyembro. Nalito sila sa provokasyon ni Isabel, ngunit kasabay nito, natabunan sila ng kanyang hindi maipaliwanag na kumpiyansa. Nagsimula silang maramdaman na ang kanilang ginalaw ay hindi lamang isang simpleng manugang na nagtitinda ng sinigang. Nang gabing iyon, ipinaalam ni Santos kay Isabel na ang mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas ay nagsimula ng kumilos. Para alisin siya, ang bagong leader ay direktang kikilos. Marahil bukas ng gabi, susubukan kanilang akitin sa isang liblib na lugar. Iyon ang magiging pagkakataon natin para mahanap ang kanilang pugad at pumasok.
Tumango si Isabel, ang kanyang puso ay muling nagsimulang tumibok ng malamig. Isang laban na hindi maiiwasan. Isinugal niya ang lahat para protektahan ang ina hanggang sa huli at tapusin ang gulo na ito. Bukas ng gabi, ang agila ay muling atungal para makita ang katapusan ng lahat ng ito na nagmula sa isang pagkakamali niya. Kinabukasan ng gabi, ang dilim sa Divisoria ay mas malalim. Maagang nagsara ang karinderya at si Nanay Elena ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng pangangalaga ni Isabel. Umupo si Isabel sa tabi ng kama ng ina, tahimik na hinaplos ang mukha nito. Kahit na protektado ng nika, mayroon pa ring kaba sa kanyang puso. Ngayong gabi, lahat ay magkakaalaman. Iniwan ni Isabel ang natutulog na ina, tahimik na umalis ng bahay. Ang kanyang katawan ay nakasuot ng itim na Special Operations suit. Sa kanyang bewang ay isang maliit na pistola, sa kanyang pulsuhan ay ang communication device, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong kasing lamig ng yelo. Ang sandali ng pagbabalik ng agila sa larangan ng digmaan. Ang linya ng komunikasyon kay Agent Santos ay konektado. Officer Reyes, handa ka na ba? Akitin ka ng mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas. Ang kanilang pugad ay isang lumang pabrika na sarado na. Hihintayin namin ang iyong senyales doon. Roger that, Agent Santos. Papasok ako muna. Ang boses ni Isabel ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Naglakad si Isabel sa mga tahimik na eskinita ng palengke, patungo sa lumang pabrika. Ang pabrika ay binalot ng dilim, desyerto, at malamig. Ang mga lumang gusali ay parang mga dambuhalang halimaw na natutulog. Ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagmamasid sa paligid. Ang mga pandama na hinasa sa gyre ay nagising, nararamdaman kahit ang pinakamaliit na galaw. Nang makarating siya sa gate ng pabrika, nakita niya ang mahinang ilaw at ilang mga anino, ang mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas. Hinihintay nila siya. Dumating ka na pala, Miss Sinigang. Ang lakas din ng loob mo, pang-aasar ng isa sa kanila. Hindi nagsalita si Isabel, tinitigan lamang sila ng malamig. Ang kanyang katahimikan ay nagdulot sa kanila ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Gusto kang makita ng bago naming boss. Sumunod ka sa amin. Dinala nila si Isabel sa loob ng isang lumang pabrika. Madilim at mamasa-masa sa loob, amoy amag ang sumalubong. Ang mga dambuhalang makina ay nakatayo, at ang mahahabang anino ay bumabagsak sa pagitan nila. Sa isang malawak na espasyo sa loob ng pabrika, isang lalaki na tila ang bagong leader ng Grupo Ahas ang nakaupo. Sa likod niya ay mga 10 miyembro, ang kanilang mga mata ay puno ng galit at isang hindi maipaliwanag na kabaliwan. Iniisip nilang si Isabel ang dahilan ng kaguluhan sa kanilang organisasyon. Ikaw ang may gawa nito sa dati naming boss, malamig na tanong ng bagong leader. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tinitigan niya si Isabel ng diretsyo sa mata. Sumagot si Isabel ng walang pagbabago sa ekspresyon. Kayo ang unang gumalaw sa nanay ko. Iyan ang kabayaran. Sumimangot ang leader. Gumalaw? Kukuha lang kami ng konting pera. Pero ikaw, ginalaw mo ang Grupo Ahas. Dahil sa'yo, naging inutil ang dati naming boss, nawasak ang organisasyon namin. Naging mas matigas ang kanyang boses. Inurakan ninyo ang kapayapaan ng nanay ko at hinamak ninyo ako. Iyon ay hindi mapapatawad, bumaba ang boses ni Isabel, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng patalim. Galit na tumayo ang leader. Hayop ka! Mga pare, hulihin yan! Sabay-sabay na sumugod ang mga miyembro kay Isabel. Walang pag-aalinlangan, gumalaw si Isabel. Ang counter-attack technique na sinanay ng hindi mabilang na beses sa gyre ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang kanyang galaw ay mabilis at maliksi at puno ng panganib. Ang unang sumugod ay tinamaan ng sipa ni Isabel sa sikmura at bumagsak. Ang pangalawa ay binali niya ang braso at sumigaw. Ang pabrika ay mabilis na naging isang magulong eksena. Ang mga sigaw ng mga miyembro at ang galaw ni Isabel ay nagsama-sama. Kahit na mas marami sila, hindi nagpatalo si Isabel. Sa halip, siya ay parang isang mabangis na hayop na naglalaro sa kanyang biktima. Bawat galaw niya ay naglalaman ng perpektong combat technique ng gyre. Inagaw niya ang mga armas ng mga miyembro para gamitin laban sa kanila at ginamit ang kapaligiran sa loob ng pabrika. Mabilis siyang gumalaw sa pagitan ng mga dambuhalang makina, biglang lilitaw at biglang mawawala na parang isang anino. Nalito ang mga miyembro sa kanyang hindi mahuhulaan na galaw at nagsimulang umatras sa takot.
Habang nakikipaglaban, iniulat ni Isabel ang sitwasyon sa real-time kay Agent Santos sa pamamagitan ng communication device. Nakapasok na. Nakikipaglaban. 12 kalaban. Roger that, Officer Reyes. Papasok na rin kami, umalinggaw ang boses ni Santos. Natakot ang leader sa nakakagulat na kakayahan ni Isabel at umatras. Hindi siya ang manugang na nagtitinda ng sinigang na kilala niya. Siya ay parang isang demonyo. Demonyo! Ngayon, sumugod si Isabel patungo sa leader. Pinabagsak niya ang mga natitirang miyembro sa isang iglap at lumapit sa leader. Takot na sinubukan ng leader na bunutin ang patalim mula sa kanyang bulsa, ngunit si Isabel ay nasa harapan na niya. Ang sipa niya ay kasing bilis ng kidlat, tumama ng malakas sa kanyang pulsuhan. Klang! Ang tunog ng nahulog na patalim ay nakabibingi. Umungol sa sakit ang leader, hawak ang kanyang pulsuhan at bumagsak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. Sa wakas ay napagtanto niya kung sino ang kanyang ginalaw. Hindi isang simpleng manugang, kundi ang agila, ang sumira sa lahat sa kanya. Sinunggaban ni Isabel ang kwelyo ng leader, itinaas siya. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang galit sa loob ay nag-aalab. Inilapit niya ang mukha ng leader sa kanya. Ito ang kabayaran sa ginawa ninyo sa nanay ko, bumulong siya, ang kanyang boses ay kalmado hanggang sa pagiging malupit. Sa sandaling iyon, sinira ang pinto ng pabrika. Pumasok ang mga special agents ng Nika, may hawak na mga baril, at mabilis na kinontrol ang sitwasyon. Lumapit si Agent Santos kay Isabel. Officer Reyes, mission accomplished. Tumango si Isabel sa sinabi ni Santos. Hawak pa rin niya ang kwelyo ng leader. Ang mga mata ng leader ay puno ng kabaliwan at walang katapusang desperasyon. Nawala sa kanya ang lahat. Organisasyon, karangalan, at maging ang nag-iisang pamilya. Ang paghihiganti ni Isabel ay naisakatuparan ng perpekto. Ipinaranas niya sa kanya ang sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Mabilis na napuno ng mga ahente ng Nika ang pabrika. Ang mga natitirang miyembro ng Grupo Ahas, na natalo sa lakas ni Isabel at sa biglaang paglusob ng Nika, ay hindi na nakalaban. Ang leader, na hawak ni Isabel, ay namilipit sa desperasyon, ngunit hindi na maigalaw ang kanyang katawan ng normal dahil sa mga pinsala. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng huling pagkaunawa sa kung sino ang kanyang kinalaban at isang pakiramdam ng malagim na pagkatalo. Lumapit si Agent Santos sa leader. Leader ng Grupo Ahas, arestado ka sa mga kasong kaugnayan sa isang banyagang organisasyon ng espiya, paggulo sa lokal na merkado, karahasan, at pagpaplano ng pagpatay, kasama ang marami pang ibang krimen. Ang kanyang boses ay malamig at mariin. Sinubukang magsalita ng leader, ngunit nalunod sa sakit at desperasyon, hindi makabuo ng malinaw na tunog. Malamig siyang tiningnan ni Isabel. Ang kanyang paghihiganti ay naisakatuparan ng perpekto. Ang kabayaran sa paggalaw sa kanyang ina at paghamak sa kanya ay napakamahal. Pinusasan ng mga ahente ang bawat natitirang miyembro ng Grupo Ahas at kinuha ang lahat ng ebidensya sa loob ng pabrika. Tumango si Santos kay Isabel. Salamat, Officer Reyes. Kung hindi dahil sa tulong mo, magiging mahirap silang hulihin ng ganito kabilis. Hindi nagsalita si Isabel, ibinigay ang leader sa mga ahente. Tapos na ang kanyang misyon. Ngayon, maaari na siyang bumalik sa papel ng isang ordinaryong manugang. Ngunit sa kanyang puso, kasama ng pait ng paghihiganti, ay isang matatag na determinasyon na hindi na muling tatahak sa landas ng dugo. Kinabukasan, ang Divisoria ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang balita na ang mga pangunahing miyembro at maging ang leader ng Grupo Ahas ay nahuli na ay nagdulot sa buong palengke ng pagkabigla at kasabay nito, kapanatagan. Ang mga pahayagan at ay patuloy na nag-ulat tungkol sa operasyon laban sa sindikato at idineklara ng pulisya na naibalik na nila ang kapayapaan sa palengke. Siyempre, walang nakakaalam na sa likod ng lahat ng ito ay isang manugang na nagtitinda ng sinigang. Muling nagbukas ang karinderya ni Nanay Elena. Ang mukha ng kanyang biyenan ay puno ng masayang ngiti matapos ang mahabang panahon. Diyos ko, sa wakas, payapa na ang palengke. Lahat ito ay dahil sa iyo, anak. Dahil sa iyo, makakapagbenta na ako ng maayos. Hinawakan ni Nanay Elena ang kamay ni Isabel, paulit-ulit na nagpapasalamat. Nakaramdam ng kirot si Isabel sa mainit na kamay ni Nanay Elena. Hindi niya masabi sa ina ang lahat ng kanyang pinagdaanan, na dati siyang si Agila,
at kung bakit niya pinarusahan ang mga siga-siga ng ganoon kalupit. Para protektahan ang kapayapaan ng ina, nagpasya siyang ibaon ang lahat ng kanyang sikreto magpakailanman sa kanyang puso. Ilang araw ang lumipas, tuluyan nang nanumbalik ang sigla sa palengke. Sa abalang karinderya, abala si Isabel sa paghahanda ng sinigang. Ang kanyang mga kilos ay mabilis pa rin, ngunit ngayon ay ganap ng kasama sa ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang mga mata ay kalmado at malalim. Nang hapong iyon, muling dumating si Agent Santos sa karinderya. Palihim siyang lumapit kay Isabel, bumulong, "Officer Reyes, pinahahalagahan namin ang iyong ulat. Nakakalap din kami ng karagdagang impormasyon tungkol sa banyagang organisasyon ng espiya. Malaki ang naitulong mo." Hindi nagsalita si Isabel, tumango. "Gusto ka pa ring pabalikin ng Nika. Oras na para kailanganin muli ang iyong kakayahan." Ang boses ni Santos ay may pakiusap. Huminto si Isabel sa paghahalo ng sabaw. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmasdan ang masiglang tanawin ng palengke. Ang kapayapaan sa ngiti ng ina, ang mainit na amoy ng sinigang, at ang pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao. Lahat ng sinubukan niyang protektahan ay naroon. Tahimik na umiling si Isabel. "Pasensya na, Agent Santos. Hindi na ako si Aguila. Ako na lang si Isabel Reyes, ang manugang sa karinderya ni Nanay Elena." Ang kanyang boses ay mariin ngunit walang anumang pagsisisi. "Pero ang kakayahan mo, hindi natapos ni Santos ang sasabihin. Ngayon, may mas mahalaga akong misyon dito. Sa tabi ng nanay ko at mamuhay ng isang normal na buhay. Iyon ang landas na pinili ko." Ang mga mata ni Isabel ay puno ng katiyakan. Nabasa ni Santos ang katapatan sa mariing mga mata ni Isabel. Hindi na niya sinubukang kumbinsihin pa siya. Tahimik siyang tumango at umalis sa karinderya. Habang pinagmamasdan ang kanyang likod na nawawala, naramdaman ni Isabel na tunay na niyang nakamit ang kalayaan. Nakawala na siya sa tanikala ng nakaraan at maaari nang piliin ang buhay na kanyang nais. 3 buwan matapos ang insidente, tuluyan nang nanumbalik ang kapayapaan sa Divisoria. Ang mga nakapangingilabot na sigaw tuwing gabi at ang mga bakas ng dugo tuwing umaga ay nawala na. Sa halip, ang mabangong amoy ng pagkain at ang masayang tawanan ng mga tindera ang pumuno sa mga eskinita. Ang karinderya ni Nanay Elena ay naging isa na sa pinakasikat na lugar sa palengke. Ang maliit na karinderyang dating ginugulo ng mga siga-siga, matapos maibalik ang kapayapaan ng isang misteryosong puwersa, ay naging mas abala, kasama ang mga tsismis. Bumalik na si Isabel sa buhay ng isang ordinaryong manugang. Maagang nagluluto ng sabaw at gumagawa ng sausawan kasama ang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tumpak pa rin. Ngunit ngayon, sa mga kilos na yon, wala nang matalas na panganib, kundi ang mainit na ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang mahabang buhok at walang make-up na mukha ay lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang biyenan, si Nanay Elena, ay hindi na nag-aalala, mabait nang umiti habang hawak ang kamay ng anak. "Isabel, anak, dahil sa'yo, makakapagbenta na ako ng maayos. Maraming salamat." Ang boses ni Nanay Elena ay puno ng taos-pusong pasasalamat. "Walang anuman po, Nay. Gusto ko rin po itong ginagawa ko," tahimik nang umiti si Isabel. Nagpasya siyang itago magpakailanman ang lahat ng kanyang pinagdaanan na dati siyang si Aguila. Ang pagprotekta sa tahimik na buhay ng ina ang pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang asawa, si Marco, ay naramdaman ang banayad na pagbabago sa asawa. Nakita niya sa mga mata nito ang isang lalim at katatagan na hindi pa niya nakita dati. Hindi niya alam kung anong mga paghihirap ang pinagdaanan ng kanyang asawa, ngunit naramdaman niyang gumawa ito ng isang malaking bagay. Para sa pamilya, tahimik niyang sinuportahan ang asawa, palihim na nasa tabi nito. Isang hapon, isang hindi kilalang bisita ang dumating sa karinderya. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumaba mula sa isang mamahaling itim na sedan. Nakasuot siya ng isang maayos na suit, matalas ang mga mata. Walang iba kundi si Agent Santos. Tahimik siyang pumasok sa karinderya para hindi mapansin ng mga tao sa palengke. "Nanay, isang sinigang po," umorder si Santos, nakatingin kay Isabel. Nabasa ni Isabel ang kanyang mga mata, itinuturing pa rin niya siyang Officer Isabel Reyes. Habang iniaabot ang sinigang, bumulong si Isabel, "Kamusta na po kayo, Agent Santos? Salamat sa'yo. Dahil sa mga binhing itinanim mo, marami kaming naresolba."
Nahuli na namin ang lahat ng pangunahing tauhan ng banyagang organisasyon ng espiya. Ang iyong nag-iisang pagkakamali ay gumanap ng isang mapagpasyang papel, sabi ni Santos habang kumakain. Tumango si Isabel ng walang anumang ekspresyon. Gusto ka pa ring pabalikin ng Nika. Ang iyong kakayahan ay kailangan ng bansa, huling alok ni Santos. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana, pinagmasdan ang masiglang tanawin ng palengke. Ang maraming tao, ang ingay at ang masayang mukha ng ina. Ang normal na buhay na sinubukan niyang protektahan. Tahimik na umiti si Isabel at tiningnan si Santos, ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Agent Santos, ngayon may mas mahalaga akong misyon. Tahimik niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Santos. Huwag mong sabihin. Misyon bilang isang ina. Opo. At misyon bilang isang mabuting manugang, isang mabuting asawa. Hindi na ako si Aguila. Gusto ko na lang mamuhay ng isang normal na buhay sa tabi ng mga mahal ko dito. Ang boses ni Isabel ay mariin ngunit may init. Tinitigan ni Santos ang mga mata ni Isabel sandali, at pagkatapos ay tumango ng may kasiyahan. Sige, iginagalang ko ang iyong desisyon. Kung kailangan mo ng tulong, makipag-ugnayan ka lang. Sabi niya at tahimik na umalis sa karinderya. Habang pinagmamasdan ang kanyang likod na nawawala sa dilim, naramdaman ni Isabel ang isang tunay na kapayapaan. Ganap na siyang nakawala sa tanikala ng nakaraan at maaari nang mamuhay ng buhay na kanyang pinili. Ilang buwan ang lumipas, isang masayang balita ang dumating sa karinderya. Nanganak si Isabel ng isang malusob na batang lalaki. Ang sanggol ay malusob, may malalalim na mga matang tulad ng ina. Niyakap ni Isabel ang anak, bumulong, "Anak ko, ipinapangako kong palalakihin kita ng normal at masaya." Ngunit tiningnan ni Nanay Elena ang mga mata ng sanggol, tahimik na bumulong, "Nako, itong batang ito, mukhang hindi rin basta-basta." Narinig ito ni na Isabel at Marco, nagkatinginan at tahimik na ngumiti. Sa Divisoria, may mga alamat pa rin tungkol kay Isabel. Ang chismis tungkol sa manugang na nagturo ng leksyon sa mga siga-siga ay kumalat. Ngunit walang nakakaalam na ang manugang na iyon ay dating isang babaeng sundalo ng Light Reaction Regiment na binansagang Aguila. Ang madugong paghihiganti na nagmula sa isang pagkakamali niya ay naging isang dakilang kwentong nakatago sa ordinaryong buhay. Hindi alam ng mundo, ang karinderya ni Nanay Elena ay bukas pa rin ngayon, payapa at ligtas. At sa loob nito, isang ordinaryo ngunit pinaka-espesyal na pamilya sa mundo ang sama-samang nagtatawanan. Ang kanilang buhay ay puno ng lakas at pag-ibig na nakatago sa simpleng pamumuhay. Minamahal naming mga manonood, kumusta po ang kwentong ito? Ang kwento ng paghihiganti ng manugang na si Isabel Reyes, at ang sikreto ng Aguila na nakatago sa likod nito, sana ay umantig sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Isabel, ano ang pipiliin nyo? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Malaking tulong po iyan para sa aming channel. Sa susunod, magbabalik kami na may mga kwentong mas nakakagulat at kaabang-abang pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hindi tao yan, parang paninda lang kung ituring, paismid na sabi ng isang tinig.